Si Sato ang iyong tipikal na malungkot, mahina, at talunang lalaki na napunta sa ibang mundo. Napipilitan siyang iligtas ang mundo, ngunit bago iyon, kailangan niyang magpakasal at magkaroon ng sesyon sa 5 prinsesa. Isang partikular na araw, habang umaakyat siya sa isang puno na nanghuhuli ng mga surot na parang batang makulit, biglang sumilay sa kanya ang isang sinag ng liwanag, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Nagtataka siya kung ano ito habang nakatingin sa nagniningning na portal na nasa harapan niya. Pagkatapos ay isang matandang lalaki at isang babae ang lumabas mula dito at lumapit sa kanya, iniwan siyang nagtataka kung sila ay mga alien. Tinanong ng babae kung ano ang pangalan niya, at nagpakilala siya na nanginginig. Sinabi ng babae ang kanyang pangalan na Himi, at sinabihan siyang huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa nakita niya. Pagkatapos ay nagcast siya ng spell para makalimutan niya ang nangyari at nag-alok na maging kaibigan niya. Sa sandaling ito, naramdaman agad ng ating bida ang responsibilidad na protektahan siya, at sa paanuman ay napagtanto niya na ito ay dapat sa napakatagal na panahon. Makalipas ang 10 taon, ginagampanan na ni Himi ang mga tungkulin ng pagiging isang partner. Pumunta siya upang gisingin si Sato para sa almusal. Nang makita niya ang pagkain, nagulat siya na naghanda siya ng ganoon kaaga, at sinabi ni Himi sa kanya na maaga siyang nagising at nasasabik siya sa bakasyon sa paaralan, na magsisimula sa araw na iyon. Iniisip niya kung paano sila naging magkaibigan sa nakalipas na 10 taon, ngunit biglang nawalan ng balanse nang mapansin niya ang asset nito. Kung titingnan kung gaano kaganda ang pagkakagawa ng mga gawang ito ng sining, sinabi niya sa kanya na malaki ang pinagbago niya mula noong nagsimula sila sa high school na nagsasabi na dati ay hindi siya gaanong kilala. Si Himi ay tumugon na ang kanyang mga pisikal na katangian ay ginawa siyang kapansin-pansin at siya rin ay isang prinsesa. Nagulat si Sato at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin dito, dahil ilang taon na niya itong sinasabi. Gayunpaman, hindi siya tumugon at sa halip ay sumandal sa kanya upang kunin ang butil ng kanin sa kanyang mukha, na pagkatapos ay inilagay niya sa kanyang bibig na parang nagsamgyup na agad na nagpapasabog sa kanyang asset sa buong kapasidad. Pumunta sila sa paaralan, at sa kanilang paglalakbay, pinagmamasdan ni Sato ang ring pendant na nakasabit sa itaas lamang ng kanyang asset at naaalala nitong sinabi nito sa kanya kung gaano kahalaga sa kanya ang ring pendant, at naibibigay niya ang isa sa mga ito sa taong pakakasalan niya. Tinanong niya ito kung papakasalan siya nito sa hinaharap. Nahuli siya ni Himi na tumitingin sa mga singsing, at agad na binaliwala ang kanyang pag-asa sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na bilangin ang kanyang sarili sa mga potensyal na manliligaw niya, habang lumaki siyang talunan, na nagpadismaya sa kanya. Nang maglaon sa paaralan, ipinagmamalaki ni Himi ang kanyang mga marka sa pagsusulit sa kanyang mga kaibigan, at habang pinupuri siya ng mga ito para sa kanyang katalinuhan, sinabi niya sa kanila na siya ay isang prinsesa pagkatapos ng lahat. Ngunit nagtataka ang mga babae kung anong uri ito ng kalokohan, dahil walang nakakaalam kung saang bansa matatagpuan ang isang prinsesa. Samantala, nakikipag-usap din si Sato sa kanyang mga kasamahan. Ang talunan na lalaki, na may katumbas na pagkakahawig sa isang kamote rider, ay nagrereklamo tungkol sa nalalapit na pahinga, na sinasabi sa kanila kung gaano ito kabagot, lalo na dahil siya ay kasing single ng ₱1 coin. Sinabi niya kay Sato na napakaswerte niya, na nagtatapos sa katotohanan na kasama niya si Himi sa paaralan araw-araw, ngunit tumugon siya na magkapitbahay lang sila. Tinawag siyang walang diskarte ng lalaki, at pinayuhan siyang manligaw na sa kanya habang maaga pa. Nakatanggap si Sato ng text mula kay Himi, inaanyayahan siya sa summer festival na magaganap sa gabi, at nagtataka siya kung bakit siya nagpadala ng text. Tumingin siya sa kanya, at kumaway si Himi sa kanya, na ikinahihiya niya habang iniisip niya kung gusto siya nito. Gayunpaman, ayaw niyang maglagay ng mataas na pag-asa, dahil wala siyang tiwala sa kanyang hitsura. Mamaya sa gabi, ang ating bida na hindi alpha male ay nagpakita para sa isang date sa kanyang uniforme sa paaralan, at nang makita siya, siya ay nabighani sa kanyang kagandahan, dahilan upang tumayo siya ng may isang paninindigan na parang kakasali niya lang sa isang hukbo. Naglilibot sila sa festival, at habang tinitingnan nila ang iba't ibang aktibidad, ipinaalala ni Himi sa kanya kung paano niya hinawakan ang kanyang mga kamay noong huli silang dumating sa festival noong maliliit pa sila para hindi siya mawala. Sinabi ni Himi sa kanya na siya ang kanyang bayani noon, ngunit ngayon ay talunan na siya. Pagkalipas ng ilang sandali, nakakita siya ng ilang lollipop at binili ito.
Nakikita rin nila ang isang malalambot na stuffed toy, at si Sato ay ginagaya ang isang nag-iisang tanggol ng batang Quiapo upang makakuha ng isa para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang tago na lugar, at ikinatuwiran niya na ito na ang pinakamagandang oras para ipagtapat niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Ngunit habang sinusubukan niyang sabihin sa kanya na mahal niya siya, nag-ambala siya ng mga paputok. Bigla ibinunyag ni Himi na matagal na niyang gustong sabihin sa kanya ang tungkol sa isang bagay, at iniisip niya kung ganoon din ang nararamdaman niya para sa kanya, na inaasahang sasabihin niya sa kanya kung ano ang gusto niyang sabihin. Nakakagulat na ibinunyag ni Himi na lilipat siya sa susunod na araw. Sinabi niya sa kanya na siya ay babalik sa tinubuang bayan ng kanyang lolo, isang napakalayo na lugar na iniwan siyang tulale. Pag-uwi, pinasalamatan siya ni Himi para sa oras na magkasama sila at sa mga alaalang ibinahagi nila, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo bago siya makapagsalita ng anuman. Kinagabihan, nagtaka si Sato kung nasaan ang kanyang tinubuang bayan, at biglang napagtanto na hindi niya alam ang tungkol sa kanya gaya ng inaakala niyang alam niya. Habang iniisip niya ito, bigla siyang nakakita ng sinag ng liwanag mula sa tapat ng kwarto niya at agad siyang tumakbo palabas para tingnan ito. Nang makita niya ang maliwanag na sumisikat mula sa malayo, naalala niya kaagad na ganoon din ang nangyari noong araw na nakilala niya ito. Kaya, mabilis siyang pumunta sa lokasyon, at habang naghahanda siyang pumasok sa portal, sinigaw niya ang pangalan nito. Sinabi ni Sato sa kanya na huwag pumunta, at napagtanto niyang naaalala pa rin niya ito pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Himi sa kanya na hindi siya aktwal na lilipat ngunit uuwi sa ibang mundo kung saan siya ikakasal, na ikinagulat niya. Nagpaalam siya sa kanya at pumasok sa portal. Bukod dito, agad na tumakbo si Sato matapos tangkaing pigilan siya, ngunit huli na. Nangangatuwiran siya na hindi siya pumunta dito para lang makita siya, kaya agad siyang nagpasya na talikuran ang sarili niyang mundo at sumama sa kanya sa kanyang mundo. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lugar kung saan kasama si Himi ang kanyang nobyo, at habang sinasabi sa kanila ng Selant na maaari na silang makipagpalitan ng mga Soul Evra, mabilis niyang tinawag ang pangalan nito, na ikinagulat ni Himi. Isang malaking halimaw ang biglang pumasok sa palasyo, at idineklara ng lolo ni Himi na si Alabastor na habol nito ang prinsesa, na sinasabing tama sila na itinago siya sa ibang mundo. Agad siyang lumundag para harapin ang halimaw, ngunit tinaboy siya nito na parang langaw, dahilan para sabihin niyang kailangan talaga nila ang Ring of Light. Pagkatapos ay inutusan niya si Himi na ibigay ang Ring of Light sa prinsipe, ngunit agad itong tumakbo upang salubungin si Sato at sa halip ay kinis siya, na ibinigay ang singsing sa kanya. Gulat na gulat ang kanyang lolo, ngunit mukhang okay lang dito ang prinsipe na si Marcy at agad na ibinigay kay Sato ang kanyang espada para labanan ang halimaw. Gayunpaman, iniisip ng ating bida na ipinapakita sa kanya ng prinsipe kung ano ang hitsura ng isang tunay na espada at nagtataka kung ano ang gagawin dito. Ang espada ay agad na nagsimulang kuminang habang ang singsing ay kumikinang, at kahit na siya ay walang kaalam-alam sa kanyang ginagawa dahil siya ay isang talunan, siya ay tumakbo patungo sa halimaw at inatake ito sa isang hampas na ikinagulat ng lahat kabilang ang kanyang sarili. Gayunpaman, agad siyang bumagsak. Kinabukasan, ginaisang siya ni Himi, at nagtaka siya kung nasaan siya, na sinagot niya na siya ay nasa kwarto ng royal couple, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang kanilang kiss, na ikinahihiya ni Sato habang nagsisimula siyang mag-isip kung nanalo lang ba siya sa babaeng hindi niya akalaing makikipag-date sa kanyang talunan na sarili. Sinabi ni Himi sa kanya na dapat niyang pakasalan ng prinsipe, ngunit halos hindi niya ito kilala at ayaw niyang magpakasal sa isang estranghero. Kaya naman, nang makita niya ang isang pamilyar na mukha, pinuntahan niya ito. Nadismaya si Sato, siya ay panakip butas lang pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pinili niya siya upang maging kanilang bayani. Pagkatapos, ipinakilala siya sa mga mamamayan ng bansa bilang ang tumalo ng abis, ang tagapaghatid ng liwanag sa bansa, ang Ring King. Ito ay parang isang panaginip, at kapag sinabihan siyang magbigay ng kanyang talumpati, sumigaw siya ng ilang matatalinghagang salita, na masayang tinatanggap ng mga tao roon. Kasunod nito, habang naliligo si Sato sa paligan, iniisip niya kung gaano kawalang katarungan ang kanyang mga desisyon, at nagpapakita si Himi na may katamtamang asset na nakatutok sa kanya. Pero agad siyang nahihiya kapag nakita siya nito. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya doon, at nahihiyang sinabi nito sa kanya na sila ay bagong kasal.
Hindi nagtagal ay bumabad silang dalawa sa paligan, at nakaramdam si Himi ng pagsisisi habang sinasabi niya sa kanya na kinaladkad niya siya sa kanyang gulo, kahit na alam niyang ang lahat ng ito ay tiyak na mangyayari kapag ibinigay niya sa kanya ang singsing. Gayunpaman, si Sato, na nabulag ng kanyang masamang damdamin, ay nagsabi sa kanya na siya ay magiging maayos na parang alam niya kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay sinabi na hindi niya iniisip na manatili sa tabi niya sa mundong ito kung ito ay isang bagay na siya lamang ang makakagawa, na ikinagulat niya at naging dahilan upang maalala niya ang dati niyang pagtatanggol sa kanya sa mga bully noong maliliit pa sila. Sinusubukan ng ating bida na tumitig sa kanyang mga asset, ngunit itinago niya ang mga ito, na sinasabi sa kanya na huwag seryosohin ang kasal, dahil kailangan lang niyang piliin siya ng sapilitin. Biglang tumunog ang alarm bell, dahilan para mabilis na tumayo si Sato, ipinakita ang kanyang asset na nakakatakot kay Himi. Ilang halimaw mula sa abis ang nagpakita, at ang mga sundalo ay tumawag kay Sato upang tulungan sila bilang ringking. Nagulat siya dahil naisip niyang siya ang pinangalan ng Ring King, kaya malaya siyang magkakaroon ng sesyon sa prinsesa kahit kailan niya gusto. Agad na nagbabala si Himi na nagsasabing hindi siya marunong lumaban, ngunit sumabad ang kanyang lolo sa pagsasabing walang nagbibigay ng paki basta't isinusuot niya ang singsing. Si Himi ay nabigla, ngunit si Sato ay nang summon ng lakas ng loob at kumuha ng armas. Agad itong nagsimulang lumiwanag, at sinabi niya sa kanya na bagamat hindi niya alam ang tungkol sa mundong ito, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya dahil masasabi niyang napakahalaga nito sa kanya. Agad niya itong kinis na nagpapataas ng kumpiyansa nito. Hinaharangan ng isa sa mga halimaw ang isang babae at tinangka siyang atakihin, ngunit biglang nagpakita si Sato at hinati ang halimaw sa dalawa, na ikinatuwa ng babae at siya ay tumatakbo. Nagulat siya na nakatayo pa rin siya matapos tapusin ang tatlo, hindi tulad ng dati na bumagsak siya matapos sirain ang isa lang. Sinabi sa kanya ng lolo ni Himi na ito ay dahil sa kiss na ibinahagi niya sa prinsesa, na nagsasabi na ang lakas ng kanilang mga bond bilang mag-asawa ay direktang nagsasalin sa kapangyarihan mula sa singsing. Ipinaliwanag pa niya na tungkulin ng isang prinsesa na magbigay ng lakas sa isang hari na patungo sa labanan. Nang marinig ito, agad niyang napagtanto kung bakit niya inilagay ang kanyang Sol Ivan sa kanyang bibig. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng matanda na ang kanyang mahinang sarili ay hindi pa rin magtatagal sa ngayon, kaya naman nandyan siya para tulungan siya. Ngunit hindi kumbinsido si Sato na malaki ang maitutulong ng matandang ito. Biglang nagpakita ang Knight of the Abyss King, nang makita ang singsing sa daliri ni Sato, at nang makita iyon, natakot ang kanyang lolo. Napagtanto ni Sato na iba ang kalaban na ito sa ibang halimaw, ngunit wala siyang gaanong pakialam, dahil parang tiwala na tiwala ang ating bida sa kiss na ibinigay sa kanya ng kanyang prinsesa. Sinugod niya ang kabalyero ng buong lakas bago siya mapigilan ng matanda, ngunit tinawag ng kabalyero ang hangin na nagpabagsak sa kanya sa pader. Natuklasan ni Sato na nasira ang kanyang sandata at napagtanto na nailigtas lamang ng singsing ang kanyang sarili mula sa pagkasawi. Sinabihan siya ng matanda na igalaw ang kanyang sarili, at nagsimula silang tumakbo kaagad habang ang tulale ay nagtataka pa rin kung ano ang nangyayari. Samantala, ang Abyss King ay nagpatawag kaagad ng dalawang halimaw upang habulin sila. Habang sila ay tumatakbo, nagdadalamati ang matanda na hindi siya makapaniwala na nagpadala ang Abyss ng isang bagay na malakas para salakayin sila, at napagpasyahan niya na ito ay nagpapakita kung gaano sila natatakot sa Ring King. Tinanong siya ni Sato kung ano ba ang nilalang na iyon, dahil ito ay napakalakas para sa kanya, at sinabi sa kanya ng matanda na ito ay isang kabalyero ng Abyss King, isang malakas na halimaw na may kakayahang gumamit ng malakas na mahika. Nagulat si Sato na makarinig ng mahika, at sinabi sa kanya na naisip niya na kakayanin niya ang mga ito gamit ang kapangyarihan mula sa kiss ni Himi. Gayunpaman, ang matanda ay nagpatuloy sa ilang mga walang silbing pag-uusap, kaya sinabi niya sa kanya na pag-uusapan nila ito sa ibang pagkakataon at pagkatapos ay agad na nagsagawa ng isang hakbang na parang sa Avatar, na nagtayo ng isang pader ng lupa upang bilhan sila ng ilang oras na ikinagulat ni Sato. Ang matanda, sa pag-aakalang nagbigay siya ng paraan ng pagtakas para sa kanila, ay naglalarawan kung paano sila makakatakas. Ngunit natuklasan niya na ginawa lang niyang walang isip ang kanyang sarili, dahil matagumpay niyang naituro ang dalawa laban kay Abyss King. Ang matandang lalaki ay natakot na sila ay naipit, at habang iniisip nila kung ano ang gagawin, biglang nagpakita si Prinsipe Marcy, tinakpan ang kalaban ng isang tela, at sinindihan siya.
Pagkatapos ay sinabi niya kay Sato at sa kanyang lolo na may naghihintay na karwahe na maghahatid sa kanila palabas ng kastilyo. Ngunit nag-aalala si Sato tungkol sa kanya, gayunpaman, sinasabi niya sa kanya na sumunod na lamang at huwag mag-alala tungkol doon. Ilang sandali pa, nasa karwahe na sila, tumatakas na parang mga duwag. Ngunit iyon ang pinakamatalinong gawin kung ayaw nilang lumipat sa underworld. Nagpasalamat si Sato sa prinsipe sa pagliligtas sa kanila, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pangalawang prinsipe ng Imperyong Hezes, ang kapitbahay ng Kaharian ng Liwanag. Pagkatapos ay tinanong ni Sato ang matanda kung magiging ligtas ang kaharian na kanilang iniwan, at sumagot siya na dahil ang Abyss ay habol ang Rings at Ring King, magsisimula siyang maghanap sa kanila kapag nalaman niyang wala na sila sa kastilyo. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na mahirap sirain ang mga halimaw na may mataas na ranggo ng walang kapangyarihan ng liwanag. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Sato na ang ibig sabihin nito ay siya talaga ang dapat gumawa ng isang bagay tungkol sa kanila. Ngunit binanggit ng lolo ni Himi, na pinuputol ang kanyang kakuhan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na tumatakas sila dahil siya ay mahina at walang sapat na kapangyarihan para iligtas sila. Nagulat si Sato at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin na wala siyang sapat na kapangyarihan, at ipinaliwanag ng matanda na ang kanyang kapangyarihan bilang Ring King ay maliit pa rin. Pagkatapos ay idinagdag niya na upang mailabas ang kanyang buong kapangyarihan, kakailanganin niya ang iba pang apat na singsing, na ikinagulat niya habang tinatanong niya ang layunin ng singsing sa kanyang daliri. Ipinahayag ng matanda na kailangan niyang pakasalan ang apat pang prinsesa at kunin ang kanilang mga singsing mula sa kanila, na ikinagulat niya. Ang matanda ay nagdaragdag ng panunukso, na siya ay gagawa sa panaginip ng bawat lalaki, magkakaroon ng sesyon ng sabay-sabay. Gayunpaman, si Himi ay malungkot tungkol dito. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang bahay panuluyan at doon tumuloy, ngunit bago sila matulog, nagpa siya ang matanda na turuan si Sato ng ilang kasaysayan. Noong unang panahon, ang mundo ay nasa bingit ng pagsuko sa madilim na kapangyarihan ng Abyss na halos dumurog sa puso ng sangkatauhan, at maraming bansa ang natakpan ng anino ng kasawian at pagkawala. Sinikap ng Ring King na iwaksi ang kadilimang ito, kaya't nagpanday siya ng mga singsing na puno ng mahika, ang mga singsing ng liwanag, apoy, hangin, at lupa. Gamit ang mga ito, nakipaglaban siya sa isang mahaba at mabangis na labanan, sa huli ay tinalo at tinatakan ang Abyss King. Pagkatapos 5 prinsesa ang pinakasalan ng Ring King at ipinasa ang 5 singsing sa mga henerasyon sa loob ng kanilang 5 bansa, na nagsilbing patunay ng ugnayan sa pagitan ng Ring King at ng mga prinsesang iyon. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang Abyss King ay muling nabuhay at unti-unting nababalik ang kanyang kapangyarihan. Ang tungkulin ng Ring King ay muling kunin ang mga singsing mula sa bawat isa sa 5 prinsesa, at gamitin ang kanilang kapangyarihan upang aisil ang Abyss. Kasunod nito, nanatili sila ni Sato sa iisang silid, at habang nahihiya sila tungkol sa kanilang pangangailangan na bumuo ng balangkas ng magkasama, biglang nakaramdam ng sakit si Sato, at mabilis siyang nilapitan ni Himi. Nang makita niya ang kanyang mga sugat, agad niyang naramdaman ang pananagutan niya sa mga iyon at nalungkot na sinasabing dahil ito sa pinili niya bilang Ring King. Tumakbo si Himi palabas ng silid, at agad itong sumunod ngunit nawala siya sa kanyang paningin. Habang papalabas siya para hanapin siya, nakita niya si Marcy at tinanong niya ito. Sinabi sa kanya ni Marcy na dumaan lang siya sa kanya, at sa pag-unawa kung ano ang nangyayari, sinabi niya kay Sato na alam nga na ang pagiging Ring King ay isang mabigat na responsibilidad at ang tungkulin ay maaaring maging masyadong mabigat kung minsan. Pilit na tinatanggi ito ng ating bida, na parang hindi siya sanay, ngunit sinabihan siya ni Marcy na nagpapasalamat siya sa kanya, na ikinagulat niya. Ibinunyag pa niya na nakahinga siya ng maluwag na maiiwasan niya ang tungkulin ng Ring King. Pagkatapos ay pinuri niya ito sa pag-alis sa kanyang mundo upang habulin ang babaeng mahal niya, na iniwan siyang tulale. Pagkatapos ay itinuro siya ni Marcy sa kung nasaan si Himi, kaya tumakbo siya para salubungin siya kaagad. Nang makita siya, ipinagtapat ni Sato na mahal niya ito at napunta siya sa mundong ito dahil gusto niya ito, na ikinagulat niya. Ngunit sinabi niya sa kanya na ayaw niyang gawin ng kanyang asawa ang lahat ng inaasahan sa isang Ring King. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na nagpa siyang gampanan ang kanyang responsibilidad at gampanan ang kanyang tungkulin bilang kanyang tunay na asawa. Tinanong niya ito kung muli niya itong ikakasal, at sumagot siya ng oo.
Kasunod nito, bumalik sila sa silid na may handa na mod para sa pagbuo ng balangkas, ngunit sila ay masyadong nahihiya na gumawa ng anumang hakbang. Kaya, si Sato ay nag-summon ng ilang lakas ng loob at lumapit sa kanya. Itinulak niya siya sa plot area, ngunit habang sinusubukan niyang simulan ang magandang sesyon, bigla niyang naramdaman na may parang mali at iniwan siya. Nagtataka si Himi kung ano ang mali, at nang sa tingin niya ay may sasabihin siyang makatwiran, sinabi sa kanya ni Sato na ang kanilang oras na magkasama ay dapat na mas matamis kaysa dito, na nagpaisip sa kanya kung ito ba ang talunan na pinili niyang maging ranking. Kinabukasan, humarap sila sa matandang lalaki, at nadismaya siya na hindi sila nakapagsesyon, na nagpapabalisa kay Sato. Ipinaalala sa kanya ng matanda na ang mga pag-unlad ng balangkas ang nagbibigay sa ranking ng kanyang kapangyarihan, kaya mas mabuting gamitin niya ang kanyang asset sa epektibong paggamit. Nagpakita si Marcy na may dalang damit para kay Sato, at sinabi niya at ng matanda sa kanila na sila ay unang patungo sa nakatagong nayon ng mga elves, ang hanging Rangka. Nagulat si Sato, at sinabi sa kanya ng matanda na ang Ring of Wind ay ipinasa sa kanilang maharlikang pamilya. Pagkatapos, tumungo sila sa Rangka at narating ang Tempest Wall na humaharang sa pagpasok ng ibang mga lahi. Habang sinusubukan nilang manyobrahin ang kanilang daan sa pamamagitan ng bagyo, nagpakita ang isang malaking halimaw, na tinatakot si Sato. Tinanong niya kung isa rin ito sa mga halimaw sa abis, ngunit sinabihan siya ng matanda na huwag tumakbo, isa lang itong oso. Kaya naman, lumapit siya para paamuin ito. Gayunpaman, sinimulan silang habulin ng oso, at habang tumatakbo sila, dumating sila sa punto kung saan tatawid sila sa Tempest Wall patungo sa nayon ng mga elves, or hayaan ang oso na tumawid sa kanila patungo sa kasawian. Gayunpaman, habang sinusubukan ng oso na salakayin sila, mabilis silang nailigtas ng ilang elves. Nang maglaon ay tinanong nila kung ano ang nagdala sa kanila sa kanilang nayon, at agad na isiniwalat ni Sato na siya ang Ring King at siya ay dumating upang makilala ang prinsesa ng elves. Nang marinig ito, sinabi nila sa kanya na narinig nila ang tsismis at dadalhin sila upang makilala siya. Gayunpaman, inihahanda ng mga elves ang kanilang isipan na maaaring hindi ito gumana gaya ng inaasahan nila. Itinuro sa kanila ng mga elves ang daan patungo sa bansa, at sa pagpasok, diretso sila sa palasyo upang salubungin ang elf princess. Gayunpaman, ang prinsesa ng elves ay hindi tiwala sa kanyang kagandahan at nagtatago na parang tulaler. Sinabi sa kanya ni Sato na siya ang bayani mula sa ibang mundo, na ikinagulat niya. Nahihiyang itinanong ni Nephrites kung nag-kiss na ba sila mula noong ikasal sila, at dahil hindi niya kayang tiisin kung gaano kalubha ang pagpapalitan ng mga sav, tumakbo siya sa loob para sumuka, na iniwan silang nagtataka kung sino ito. Isang lalaking elf ang biglang nagpakita mula sa dilim, na nagsasabi sa kanila na siya ang nilalang na mayroon sila bilang prinsesa ng bansa. Idinagdag niya na magiging mahirap makuha ang singsing mula sa kanya, at tinanong siya ni Sato kung sino siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Jade, ang panganay na anak ng dating Wing King na si Rangka at ang nakatatandang kapatid tumakas lang ng basta-basta. Nang mapagtanto na siya ang sikat na Ring King, tinawag ni Jade ang kanyang mga sundalo sa kanya, na ikinagulat ni Sato. Nang makuha nila siya, sinabi ni Jade sa iba na ikukustodya nila siya ng ilang panahon, habang sila ay ituturing bilang mga panauhin ng estado. Inilagay si Sato sa isang selda, at habang iniisip niya kung may nagawa ba siyang mali, sinabi sa kanya ni Jade na ang kanyang kapatid na babae, si Nephrites, ay napakaselan. Pinatunayan ito ni Sato na nagsasabing siya ay medyo mahiyain at wala pa sa gulang, na kinaiinis ni Jade na agad na nagsabi sa kanya na huwag siyang husgahan ayon sa kanyang mga pamantayan. Ipinahayag niya na ang kanyang kapatid na babae ay isang anghel, at kahit na siya ay maaaring mahiyain, mahal niya ito bilang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Ipinaalam pa niya sa kanya na bihira na itong umalis sa palasyo, lalo pa ang bansa, kaya naman hindi siya sanay sa mga estranghero. Ibinunyag niya na siya ay 74 taong gulang lamang at napakabata para magpakasal, na ikinagulat ni Sato na iniisip ang katotohanan na siya ay magpapakasal sa isang matanda. Sinabi sa kanya ni Jade na kailangan pa rin niyang ganap na panoorin ang kanyang paglaki, kaya kailangan niya itong matiyagang maghintay sa selda hanggang sa siya ay maging mature na maaaring tumagal ng humigit kumulang 80 taon. Si Sato ay sumigaw na siya ay nasa kanyang libingan sa oras na iyon, ngunit ang elf ay walang pakialam sa kanya habang si Jade ay lumabas ng bilangguan.
Tinanong siya ng kanyang assistant kung sigurado ba siya tungkol dito, at sumagot siya na hindi siya nagbibigay ng pakitungkol sa hari ng Daneb dahil magiging ligtas ang bansa hanggat nasa kanila ang Tempest Wall. Idinagdag niya na ang tanging mahalagang bagay ay kailangan nilang protektahan ang Ring of Wind na responsable para sa kapangyarihang iyon. Makalipas ang 3 araw, nakakulong pa rin si Sato, at napagtanto niyang walang saysay ang pagkakakulong na ito. Habang iniisip niya ito, isang babae ang biglang sumulpat sa harap niya, at nagulat siya, nagtataka kung sino siya. Inipit niya siya sa kanyang kama sa posisyong gusto niya, at tinanong kung ano ang inaasahan niyang makuha sa pagtitipon ng 5 rings. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at tumugon na nais lamang niyang mamuhay ng isang masayang buhay may asawa kasama si Himi, na nagpapabilib sa kanya. Kakaiba ang tawag niya sa kanya, at mukhang kawalang isip na plano na gamitin ang napakalaking kapangyarihan ng Ring King para sa isang babae lang. Pagkatapos ay pumunta siya upang buksan ang isang lihim na pinto at sinabi sa kanya na sumama sa kanya, na ikinagulat niya. Tinanong ni Sato kung bakit siya tinutulungan, at sumagot siya na responsibilidad niya ang pagbabantay sa kinabukasan ng Ring King. Sa kanyang kalagayan, siya lang ang may kakayahang kalabanan ang Abyss King. Idinagdag niya na alam ito ni Jade at ikinulong pa rin siya, lahat ay dahil sa Tempest Wall, na nagkataon na ang Holen na nagkukulong sa mga elves. Agad niyang sinundan siya, at dinala siya nito sa Wind Temple kung saan matatagpuan ang Wind Ring. Nang makita ang estatwa na may hawak na singsing, nagulat si Sato, at sinabi sa kanya ng elder na ito ay isa sa mga Rings of Power, na tinatawag na Wind Regalia. Ibinunyag niya na dapat na minana ito ni Nephrites na ikinagulat niya dahil agad niyang isinasaalang-alang ang pamumuno sa protesta na hustisya para kay Nephrites. Gayunpaman, bigla silang nakakita ng isang tol-una na naglalakad sa templo, kaya mabilis silang nagtago upang hindi mapansin. Ang tol-unan pala ay si Nephrites na kinagulat ni Sato. Nangako siya sa kanyang mga magulang, na ang mga estatwa ay naruroon, na hindi kailanman aalis sa bansa upang sundin ang Ring King. Nangangatuwiran si Sato na ang pagdarasal sa mga rebulto ng iyong magulang ay kabuuang kalokohan, ngunit sinabi sa kanya ng elder na ang mga iyon ay hindi lamang mga estatwa, na nagpapaliwanag na kahit na huminto ang kanilang mga puso at ang kanilang mga katawan ay natutunaw, patuloy nilang ginagamit ang kapangyarihan ng singsing upang lumikha ng pader ng hangin bilang tagapagtanggol ng bansa. Nang marinig niya ito, gumawa siya ng ingay dahil sa pagkabigla na inilantad ang mga ito. Gayunpaman, agad siyang nagsimulang gumawa ng mga tunog ng ibon upang lokohin siya, ngunit tinawag siya ng elder na certified talunan, dahil walang mga ibon sa Wind Temple. Tinawag sila ni Nephrites, at ipinakita niya ang kanyang sarili bilang Ring King, na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. Nagtataka ang isang gwardya mula sa labas kung ano ang nangyayari sa prinsesa. Nang marinig siya, sinabi ng elder kay Sato na oras na para pumunta at inutusan siyang isama si Nephrites na ikinagulat niya. Pagkalabas nila ng templo, isang gwardya ang pumasok sa templo at nadiskubring si Nephrites ay wala kahit saan. Agad niyang ipinaalam ito kay Jade na nag-aalala at nagsimulang maghanap sa kanya. Samantala, dinala sila ng elder sa isang lihim na silid, at habang si Nephrites ay walang malay, sinabi niya kay Sato na ang elf princess ay maaaring mukhang mahiyain, ngunit siya ay isang malakas na babae sa puso. Sinabi niya na tatanggapin ni Nephrites ang kaunting lakas para makuha nila ang singsing. Humakbang siya palabas, iniwan siya kasama niya, ngunit nananatili lamang siya sa posisyong nakaupo hanggang sa magkamalay siya. Gayunpaman, nang makita siya, natakot siya at muling nagsusuka. Samantala, binisita ni Jade ang selda ni Sato ngunit hindi siya nakita doon, kaya napagpasyahan niya na dapat siyang managot sa pagkawala ni Nephrites. Nagpakita ang elder at sinabi sa kanya na ang Ring King ay tumakas kasama ang dalaga ng Ring of Wind, kaya natakot siya na hindi nasasabihin sa kanya ng kanyang kapatid na mahal niya siya. Sinabi sa kanya ng elder na ang kanyang mga aksyon ay hindi kailanman para sa ikabubuti ni Nephrites, at pinatunayan niya ito, na sinasabi na ang singsing ay nasa kanyang ama at ina pa rin, na nagpapanatili sa bansang ligtas, kaya hindi na kailangan ni Nephrites na magmana ng singsing. Pagkatapos ay sinabi ni Jade sa kanya na pupunta siya upang hanapin ang kanyang apartment. Samantala, sina Sato at Nephrites ay nasa yugto ng pakikipag-usap, nagtatanong sa kanilang sarili ng mga kalokohang tanong. Tinanong niya siya tungkol sa mundong pinanggalingan niya, at sinabi ni Sato sa kanya na ito ay isang mapayapang mundo, hindi tulad ng kung gaano katakat ang naisip niya.
Tinanong niya kung may mga elves sa kanyang mundo, ngunit sinabi niya sa kanya na wala at nagtanong kung interesado siya sa kanyang mundo, na sumagot siya ng oo. Gayunpaman, sinabi niya na kahit na interesado siya sa mundo sa labas ng palasyo, natatakot siyang lumabas at binabasa lamang ang mga aklat na dinadala sa kanya ng elder tungkol sa labas ng mundo, na tumutulong sa kanya na magkaroon ng pakiramdam ng mga lugar sa kanyang ulo. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Sato na halos kapareho siya nang hindi siya dumating sa mundong ito dahil sa anumang espesyal na kapangyarihan or anumang bagay, ngunit dahil ayaw niyang mahiwalay sa babaeng mahal niya. Gayunpaman, sa sandaling kumuha siya ng pagkakataon at gumawa ng hakbang, ang mga bagay ay naging mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Siya ay agad na nasa sabik at kinuha ang pagkakataon na ipakita sa kanya ang kanyang malaking asset na ikinahihiya ni Sato. Pagkatapos ay itinanong niya kung bakit hindi pa siya nakapunta sa labas ng mundo kung ganoon siya ka-interesado, at natahimik si Nefrites sandali. Ngunit habang sinusubukan niyang sumagot, bigla siyang tinawag ni Jade mula sa labas, naputol ang kanilang pag-uusap. Isinuot ni Sato ang kanyang kamiseta at sinabi sa kanya na hindi niya ito pipilitin na pakasalan siya para lang matipon ang mga singsing, dahil malaya siyang gawin ang anumang gusto niya. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpakita sila sa labas, at nang makita silang magkasama, si Jade ay nainis ngunit ipinagtanggol ni Nefrites si Sato, na sinasabi na hindi siya ang uri ng taong inaakala nila. Gayunpaman, hindi nakinig si Jade at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga pangakong kailangan nilang tuparin sa kanilang mga magulang, dahilan para sumuko agad ito sa kanya, na parang duwag. Nagsimulang bilangin ni Jade ang kanyang mga kasalanan, ngunit biglang nagpakita ang elder, na sinasabi sa kanya na siya ang may pananagutan sa lahat ng nangyari. Sinabi niya kay Jade na ang paraan ng pakikitungo niya sa Ring King ay hindi mapapatawad at na siya na ang mag-aalaga sa kanya mula ngayon, na kung saan siya ay sumang-ayon ngunit sinabi sa kanila na huwag na muling magpakita kay Nefrites. Kasunod nito, habang nag-uusap sina Sato at Himi, nagpakita ang elder at ipinakilala ang sarili bilang Peredet, ang pinakamatandang elf sa Rangka. Ipinakilala rin ni Himi ang kanyang sarili, ngunit hindi nababahala si Sato tungkol sa mga walang silbing pagpapakilala at direktang nagtanong kung may kinalaman ang mga magulang ni Nefrites sa kung paano siya naging ganoon. Kaya, nagpasya siyang sabihin sa kanila ang kwento ng Rangka at kung paano ito nagkaroon ng Tempest Wall sa paligid nito. Si Nefrites at ang ina ni Jade ay hindi ang panganay na sinadya upang magmana ng rings. Siya ay may isang nakatatandang kapatid na babae, at ito ay isang kaugalian para sa mga Elven Princess na pakasalan ng isang tao mula sa loob ng nayon upang maiwasan ang mga ring na umalis sa nayon, at protektahan ito sa mga henerasyon. Ngunit ang panganay na prinsesa ay umibig sa isang manlalakbay, isang tao. Nagdulot ito ng takot sa mga elves dahil nag-aalala sila na baka kunin ng manlalakbay ang singsing sa nayon kapag natanggap niya ito. Gumawa pa sila ng mga alingawngaw na naging hinala, na pagkatapos ay lumago sa pananalig. Ngunit habang lumalakas ang pagsalungat sa manlalakbay, lalong lumalakas ang damdamin ng panganay na prinsesa sa kanya. Gayunpaman, dumating ang isang araw na ang manlalakbay ay biglang tumigil sa pagpapakita, dahil tila siya ay pinalayas ng iba pang mga elves na sinusubukang protektahan ang mga ring, or marahil ay upang itago ang mga taga-nayon. Nabuhayan sila ng loob pagkatapos nito, ngunit kabaligtaran ito para sa panganay na prinsesa, dahil ang kanyang puso ay lumubog sa galit at kawalan ng pag-asa. Sa kalaunan ay naglagay siya ng sumpa sa nayon at umalis. Naging sanhi ito ng pagkatakot ng mga elves, at ang takot na ang kanyang paghihiganti ay maaaring dumating sa kanila anumang sandali ay nagpatuloy magpakailanman. Namana ng mga magulang ni Nefrites ang singsing mula sa panganay na prinsesa, ngunit patuloy na nabubuhay sa takot sa kanyang sumpa. Kaya, nagpasya silang magtayo ng isang hadlang ng hangin upang protektahan ang bansa mula sa kasamaang paparating sa pamamagitan ng kapangyarihan ng rings, ngunit sa kabayaran ng kanilang sariling buhay. Gayunpaman, bago ito, ipinangako ng ina ni Nefrites sa kanya at sa kanyang kapatid na hindi kailanman makipagsapalaran sa labas ng pader, na siyang dahilan ng kasalukuyang kalagayan ng bansa. Kasunod nito, iminumungkahi ni Alabastor na sumuko sila sa Ring of Wind na ikinagulat ni Sato. Sinabi niya sa kanya na ang mga hukbo ng Abyss King ay maaaring lumalapit habang nagsasalita sila, kaya hindi na nila kayang ipagpaliban pa ang Rangka. Nananatiling walang imak si Sato, at sinabi sa kanya ng matandang lalaki na hindi sila ganap na sumusuko sa singsing, ngunit kailangan niyang i-channel ang kanyang enerhiya sa pagkuha ng iba pang mga singsing sa pinakamababang oras, dahil siya ay isang mahinang talunan.
Nangangatuwiran si Sato dito, ngunit nag-aalala siya sa prinsesa. Gayunpaman, hindi ganon ang nararamdaman ni Himi sa prinsesa. Hindi nagtagal ay nagsimula na silang umalis, at lubos na nasiyahan si Jade, na sinasabi na ang kwento ng Ring King ay isang kwento na napakatanda at mabagsik, na kahit na ang mahabang buhay ng mga elves ay hindi alam ang katotohanan nito. Habang pinag-uusapan niya ito, nagmamadali ang isang katulong para iulat na nalampasan na ng mga halimaw ng Abyss ang Tempest Wall. Napakalaki ng kanilang pagmamalaki sa kanilang sarili, at ang nakakagulat na tagapaglingkod ay nagpatuloy sa pagsasabing ang isang makapangyarihang halimaw ay nagbukas ng isang butas sa hadlang, at ipinapadala ang mga subordinate na halimaw nito sa pamamagitan nito upang magkaroon ng paglilibot sa kaharian. Habang papalabas ng lungsod si Sato at ang kanyang grupo, bigla silang nakakita ng maraming halimaw na pumapasok, na parang narinig lang nilang may eat-all-you-can buffet sa dulo ng pila at papunta sila sa palasyo. Agad na ibinalita ni Alabaster na sila ay babalik upang protektahan ang mga ring, at kinis ni Himi si Sato upang ihanda siya sa labanan. Nagsimulang manggulo ang mga halimaw, at pinuntahan ni Peredet si Nefrites upang sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Ngunit si Nefrites ay natatakot na lumabas na nakakaramdam ng kakilakilabot na wala siyang magagawa. Sinabi niya kay Peredet na nangako siya sa kanyang ina na mananatili siya. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Peredet na kung patuloy siyang magiging walang silbi sa bayan, dapat na lang niyang gawing bato ang sarili. Samantala, nagpakita si Abyss Knight sa Wind Temple, at habang sinusubukan niyang makuha ang mga ring na iyon, biglang umatake si Jade. Ngunit pinalayas siya ng Knight na parang langaw, na nagpapaunawa sa kanya kung sino ang kanyang kinakalaban. Sinabi niya sa Knight na hindi ito magpapa-atred sa kanya, dahil kailangan niyang protektahan ang pamana ng kanyang mga magulang. Nang marinig ito, nagpa siya ang Knight na ipadala siya sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng isang malakas na pag-atake, ngunit iniligtas ni Alabaster si Jade sa pamamagitan ng pagharang nito gamit ang kanyang mahiwagang staff. Nang makita sila, tinanong ni Jade si Sato kung bakit sila bumalik, at sinabi niya na para iligtas sila. Matapang niyang idineklara na naparito siya upang sirain ang halimaw sa pagkakataong ito, dahil marami na siyang kapangyarihan ngayon. Pinayuhan siya ni Marcy na mag-ingat at huwag padalos-dalos kung hindi, wala ng Ring King. Pagkatapos ay inaatake ni Sato ang Knight gamit ang kanyang lightsaber, habang sumusuporta din si Alabaster gamit ang kanyang magic. Ngunit ipinakita sa kanya ng Knight na siya ay isang walang kapangyarihan na tulalit na nag-iisip na ang pakikipaglaban ay sa pamamagitan ng pagsasabi ng walang silbing motivational quotes. Sa pagmamasid dito, ipinahayag ni Jade na sila ay masyadong mahina upang kanselahin ang lahat ng magic ng Knight at sa halip ay humaharap dito ng walang pag-asa ng tagumpay. Gayunpaman, sinabi ni Himi sa kanya na alam na iyon ni Sato, ngunit gaano man kalakas ang isang kalaban, poprotektahan pa rin niya ito. Agad na tumayo si Jade, sinabi sa kanya na poprotektahan din niya ang kanyang kapatid, dahil ito lang ang kanyang kinabuhay mula nang sumumpa sila sa kanilang mga magulang. Samantala, si Sato ay nakatanggap muli ng isang knockdown, at siya ay nakaramdam ng hiya, na nagsasabing naisip niya na siya ay magiging mas mabuti sa pagkakataong ito. Agad itong napagmasdan ni Himi at napagtanto na ang kanyang kiss lamang ay hindi gagawa ng trabaho, kaya agad siyang tumakbo palabas ng Wind Temple at tumungo sa silid ni Nefrites. Samantala, iminumungkahi ni Alabaster na umatras sila, ngunit tumugon si Sato na hindi nila maaaring iwanan ang templo, dahil kailangan nilang pigilan ang halimaw na kunin ang Wind Rings. Nagmamadali si Peredet upang iulat na si Himi ay umalis upang ipatawag si Nefrites na ikinagulat ni Sato, at sinabi niya sa kanya na ginagawa niya ito dahil sa pag-aalala para sa kanya. Pagkatapos ay hinarap ni Peredet ang Abyss Knight na matiyagang naghihintay na matapos silang mag-usap. Nakatayo si Himi sa harap ng pintuan ng silid ni Nefrites at sinabihan siyang pakasalan si Sato na ikinagulat niya. Sinabi pa niya na isinakripisyo din ng kanyang mga magulang ang kanilang buhay sa pagsisikap na protektahan siya at ang rings. Idinagdag niya na alam niyang isang mabigat na responsibilidad na protektahan ang mga ring at ang mga nagmamana sa kanila. Dati rin siyang walang kapangyarihan at walang magawa kundi protektahan. Gayunpaman, sinabi ni Nefrites sa kanya na hindi siya katulad niya, dahil isinakripisyo ng sarili niyang mga magulang ang kanilang mga sarili upang lumikha ng wind barrier, lahat para hindi niya mamanahin ang singsing. Sinabihan siya ni Himi na huwag maging katulad niya at wala siyang magagawa sa kanyang panahon. Idinagdag niya na lahat ay nakikipaglaban, at kailangan nila siyang tumulong.
Ngunit tumutol siya, na sinasabi na ginagampanan lamang nila ang responsibilidad ng isang taong nagdadala ng singsing. Gayunpaman, sinabi ni Himi na si Sato ay nakikipag-away dahil ito ang kanyang tahanan, na ikinagulat niya. Sinabi pa niya sa kanya na si Sato ay isang mabait na tao at gagawin ang lahat para protektahan ang isang taong mahal niya, kahit na ito ay mapanganib. Bigla siyang umiyak, nagsusumamo na pakasalan siya ni Nefrites dahil hindi siya sapat na makapangyarihan para palakasin siya. Sa gulat, binuksan niya ang pinto. Pagkalipas ng 5 minuto, dumating silang dalawa sa Wind Temple na may dalang malaking sledgehammer, at habang ang iba ay nagtataka kung ano ang kanilang pinaplanong gawin, tumakbo sila patungo sa rebulto at humarap sa isang mapang wasak na hampas na dumurog dito, na ikinagulat ni Jade. Samantala, ang knight ay matiyagang naghihintay sa kanila nang hindi naaabala. Kinuha ni Nefrites ang rings at tumakbo para ikis si Sato. Binibigyan niya siya ng isang singsing habang sinusuot niya ang isa. Ang wind barrier ay nawawala at agad na naglahok na ikinagulat ng lahat. Habang iniisip ni Jade kung ano na ang mangyayari sa kanilang bansa, sinabihan siya ni Nefrites na huwag mag-alala. Kaagad niyang inihawak ang kanyang mga daliri kay Sato na sama-sama sa kapangyarihan ng parehong rings of light at wind, na agad na naglalabas ng masa ng liwanag na pumawi sa lahat ng mga halimaw. Ang halimaw na knight ay naapektuhan sa sakit, at agad itong sinusugod ni Sato gamit ang kanyang lightsaber. Sinubukan ng knight na labanan siya gamit ang kanyang mahika sa hangin, ngunit nagmamanyobra si Sato gamit ang kanyang mga singsing at inatake ang maskara sa mukha ng halimaw, sinira ito. Gayunpaman, si Sato ay napagod at bumagsak kaagad. Pagkatapos, nagising siya sa gitna ng dalawang anghel at naalala na kasal na siya ngayon sa dalawa. Pumasok ang isang estranghero upang pasalamatan siya sa pagligtas sa Rangka, at nang magtaka siya kung sino ito, ipinahayag ni Alabaster na siya ang nakatatandang kapatid na babae ng dating Reyna Rangka, na pinangalan ng Prinsesa Moradi. Siya ang tumakas sa kaharian matapos itong lagyan ng sumpa. Nagtataka si Sato kung ano ang ginagawa niya dito, at inihayag ni Peridot na siya ang mukha sa likod ng maskara ng Abyss na ikinagulat niya. Nagkataon na naimpluwensyahan siya ng isang madilim na singsing, na minanipilo siya ng Abyss King upang makuha. Tinanong ni Sato kung wala pa silang masyadong alam tungkol sa Abyss King, kung saan sumagot si Peridot na ang alam lang nila ay sinabi na pagkatapos ng maalamat na pakikipaglaban sa Ring King, nawala ang kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay tinatakan sa loob ng bana. Idinagdag ng matanda na kahit na walang nakakita sa kanya, ang kanyang mga Alipiers ay umaatake sa mga tao, at ang kanyang mga itim na singsing ay nagsilang sa Abyss Knights. Agad na sinubukang ni Sato na gumalaw, na nagbabalak na simulan ang pagkuha ng natitirang mga singsing, ngunit hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Sinabi sa kanya ni Peridot na maaari siyang masawi kung siya ay isang normal na hari ng walang kapangyarihan ng dalawang singsing, na nakuha niya sa tulong ng dalawang prinsesa, na ikinagulat niya. Agad na iminungkahi ni Nefrites na bumuo sila ng isang plano sa isang hot spring sa palasyo upang matulungan siyang gumaling ng mas mabilis. Kasunod nito, habang nagsasagawa sila ng shower plot, hiniling ni Nefrites kay Sato na sabihin sa kanya kung paano kumilos bilang isang wastong asawa. Sumasagot siya na madalas silang nagkakaroon ng sesyon sa gabi. Biglang nagpakita si Peridot kasama ang kanyang malalaking asset, at hiniling kay Sato na magsagawa ng mabilisang plot armor na video sa kanyang harapan upang makita kung gaano sila kahusay sa isang sesyon, na ikinahihiya nila. Gayunpaman, nag-summon si Himi ng lakas ng loob at lumapit kay Sato, nagbabalak na simulan ng isang pag-unlad ng isang sesyon sa kanya. Gayunpaman, ang ating bida ay masyadong nahiya. Pinipigilan niya ito at sinabing ayaw niyang mapilitan silang gawin ito. Nang gabing iyon, nakipagkita si Ismaragdi kay Alabaster upang tanungin siya kung may alam ba siya tungkol sa kanyang kasintahan, at binigyan niya ito ng isang pendant na pag-aari niya, na sinasabi sa kanya na ang kanyang kasintahan ay kailangang umalis dahil hindi niya matiis na makita siyang itinaboy dahil sa kanya. Kinabukasan, umalis si Sato at ang kanyang pangkat, kasama si Nefrites, patungo sa kanilang kaharian. Samantala, narinig ni Ismaragdi ang pangalang Alabaster habang nakikipag-usap siya kay Peridot na kung saan ay ang pangalan ng kanyang kasintahan. Napagtanto niya kaagad na ang sage na matanda ay ang kanyang kasintahan. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Himi sina Sato at Nefrites sa isang maganda na posisyon, naghahanda na bumuo ng isang balangkas, at siya ay sumigaw sa pagkadismaya, na nagsasabing siya ang dapat na nasa posisyon na iyon. Gayunpaman, bigla siyang nagising sa isang kagubatan at natuklasan na ang lahat ng ito ay isang panaginip.
Tumayo siya para hanapin ang iba at nakita niya si Sato na naghahain ng pagkain ni Nefrites. Ipinaalam din niya sa kanya na handa na ang pagkain, at nakaupo na siya, umaasang mahahainin din. Samantala, tinanong ni Marcy si Alabaster kung aling ring nation ang kanilang pupuntahan, at sumagot siya na pinaplano niyang magtungo sa lupain ng tubig, ang bansa ng mga dragon folk, na nakalulugod kay Marcy, na nagsasaad din na gusto rin niyang bumisita doon. Napaso ni Nefrites ang kanyang bibig gamit ang mainit na pagkain, at agad siyang dinaluhan ni Sato, na nagpapaselos kay Himi. Nagsisimula siyang mga tuwiran na ang dalawa ay naging hindi pangkaraniwang malapit kamakailan. Humingi siya kay Sato ng sarili niyang pagkain, ngunit sinabihan siya nito na tulungan ang sarili, na ikinagulat niya. Nagalit siya at sinubukang umalis, ngunit agad itong tumakbo para pigilan siya. Gayunpaman, bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog at nagtataka kung ano ito. Agad na nagpakita ang isang gusali sa kanilang harapan, at habang iniisip ni Sato kung ano ang nangyayari, napagtanto niyang ito ay isang gumagalaw na bayan. Laking gulat niya nang makita ito. Nasa sabik si Alabaster at sinabing hindi niya akalain na makikita ito, na nagiiwan sa kanila na nagtataka kung ano ang sinasabi niya. Ibinunyag niya na ito ang lupain ng apoy, ang bansa ng mga gumagala na kabalyero at mga taong pusa, na nakakagulat kay Sato na hindi makapaniwala na ang bagay na ito ay isang bansa. Sinabi ni Alabaster na bagamat hindi niya inaasahan na makikita nila ito sa lalong madaling panahon, kailangan nilang samantalahin ang pagkakataon at kunin ang Ring of Fire mula sa prinsesa ng bansa, habang ang lupain ng tubig ay maaaring maghintay. Ito ay hindi nakalulugod kay Marcy, at napansin ni Sato na nagtaka kay Marcy kung bakit gusto niyang pumunta sa lupain ng tubig ng ganoon kapura. Nagtataka si Sato kung paano sila papasok, at agad na tumawag si Alabaster, nagtatanong kung maaari silang sumakay. Isang hagdan ang ibinato sa kanila, at nang makita ang mahaba, makitid na hagdan, si Nefrites ay natakot at nagmumungkahi na siya ay tumalikod mula rito. Sinusubukang pakalmayin siya ni Sato, bilang isang perpektong ginoo na nagmamahal sa mga babae, ngunit mabilis siyang nag-alok na alagaan siya. Sa lalong madaling panahon ay sinimulan nila ang pag-mount sa hagdan, at ang may kulturang taluna na dumarating sa likuran niya ay gumagamit ng pagkakataon upang tamasahin ang isang HD view sa kanyang plot. Sa pagsakay sa gumagalaw na bayan, namangha si Nefrites sa panig ng mga tao, tulad ng paglalarawan ng kanyang mga libro sa Land of Fire, sinabi sa kanya ni Alabaster na nawala ang bansa ng mga taong pusa sa panahon ng unang Ring King, kaya itinayo nila ang kanilang kabisera sa mga gulong at naging isang bansang naglalakbay sa mundo, na nagbebenta ng kanilang martial press. Idinagdag niya na bilang pinakamakapangyarihang mga kabalyero sa mundo, nagawa na nila ngayon ang pinakaligtas na mobile market sa mundo, at bawat bayan na kanilang madadaanan ay maaaring makakuha ng lahat ng uri ng mga kalakal. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na magsimula sila sa pamamagitan ng pagtatanong sa madla tungkol sa dalaga ng Ring of Fire, ngunit bigla niyang napagtanto na ang dalawang babae ay wala na, dahil sila ay naboring sa kanyang walang silbing pag-uusap. Sina Nefrites at Himi ay dinala sa gilid ng lupain, at habang inaakala nilang sumusunod si Sato at ang iba pa, hindi nagtagal ay napagtanto nilang humiwalay na sila sa kanila. Natakot kaagad si Nefrites, nag-iisip kung ano ang gagawin, ngunit sinubukan siyang pakalmayin ni Himi. Napansin sila ng babaeng pusa, at sinabi nila sa kanya na naihiwalay sila sa kanilang mga kaibigan, kaya itinuro niya sila sa arena, ang pinakakilalang landmark doon, para mas madaling mahanap ang kanilang mga kaibigan. Samantala, natakot din si Sato na ang kanyang dalawang asawa ay kinuha na ngayong hindi pa siya nagkakaroon ng sesyon sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ni Alabaster na huwag mag-alala dahil ang bayan ay napakaligtas at mayroon lamang isang lugar na maaari nilang puntahan. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin ni Sato ang ilang cute na ang babae na nakatingin sa kanila at nagtataka kung talagang ligtas ang lugar na ito gaya ng sinasabi nila. Sinabi sa kanya ni Marcy na pinahahalagahan ng mga taong pusa ang lakas higit sa lahat, dahilan upang isipin niyang tinititigan siya ng mga ito dahil sa lakas na nagpahiya sa kanya. Ngunit napagtanto niya na walang nakakakita sa kanya bilang isang alpha male kapag nakita niya ang mga babae na lumapit kay Marcy. Sinabi nila kay Marcy na inaakala nilang siya ay isang sikat na swordsman kung isasaalang-alang ang kanyang paninindigan, at inanyayahan siyang uminom ng tsaa at marahil higit pa sa tsaa sa kanila.
Sumagot si Marcy na hinuhusgahan lamang nila ang hitsura at sinabing mas malakas si Sato kaysa sa kanya, ngunit tinatawanan ng mga babae ang kanyang biro, iniisip na mayroon siyang magandang sense of humor na nakakasira sa ego ni Sato. Bukod dito, sinabi ni Marcy sa kanila na hinahanap nila ang prinsesa ng bansa at tinanong kung paano nila ito makikilala, na ikinagulat nila, dahil inaakala nilang umaasa siyang liligawan din ang prinsesa, na ikinatataka ni Sato kung ano ang ibig nilang sabihin dito. Sina Frites at Himi ay abala sa pag-e-enjoy sa kanilang oras habang hinihintay si Sato at ang iba pa na pumunta din sa arena. Sinabi ni Nefrites kay Himi na para siyang si Sato na ikinagulat niya, at sinabi pa nito na pareho silang mabait na palaging nagpaparamdam sa kanya na siya ay inaalagaan ng kanyang ina at ama sa tuwing kasama niya sila. Nagulat si Himi at agad na sinabi sa kanya na ito ay katawa-tawa, dahil si Nefrites ay nasa sapat na gulang upang maging kanyang nani. Pagkatapos ay sinabi ni Nefrites sa kanya na gusto niyang humingi ng tawad sa kanya dahil nakatutok si Sato sa pag-aalaga sa kanya, ngunit nagkunwari siyang hindi nag-aalala dito. Gayunpaman, sinabi ni Nefrites sa kanya na halatang pinagseselosan niya siya, ikinahihiya niya, dahil nahihiya siyang sumang-ayon. Sinabi niya kay Himi na ito ay nagpapatunay na mahal niya si Sato, hindi tulad ng kanyang sarili, na pinapanood lamang siya ng may paghanga at tila walang malakas na damdamin para sa kanya tulad ng ginagawa niya. Gayunpaman, habang nag-uusap sila, isang lalaki ang natambo sa harap nila, at napagtanto nilang pinahirapan siya ng prinsesa. Dumating si Sato kasama sina Marcy at Alabaster, at natuklasan nila na ang prinsesa ay nakikipaglaban sa mga nagpakita ng interes na ligawan siya. Pumasok si Sato sa arena at nakita ang prinsesa na inaatake ang isa pang lalaki, na ikinagulat niya nang agad niyang nalaman na ang kanyang mahinang sarili ay malapit ng mapahiya. Hinahamon niya ang susunod na tao, ngunit hindi kumikilos si Sato. Gayunpaman, nakita niya ang kanyang mga singsing at agad na kinilala na siya ang Ring King. Sinabi niya sa kanya na dapat itong maging mas malakas kaysa sa kanya kung gusto niyang maging asawa niya, ngunit nakabuka pa rin ang bibig ni Sato habang iniisip ang gulo na papasukin niya. Bigla siyang sinunggaban ng prinsesa at napatumba siya sa dalawang hampas na nakabuka pa rin ang bibig sa gulat. Dismayado ang prinsesa na ang gayong mahina ay ang Ring King, dahil hindi niya maisip kung paano ang isang mahinang lalaki na tulad niya ay nagpaplanong harapin ang mga halimaw ng abis. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na bumalik sa ibang araw kung gusto niyang hamanin siya. Si Sato ay nagsimulang magsanay kasama si Marcy sa susunod na araw, at si Marcy ay patuloy na nagpapatunay kung gaano siya kaina sa kanya. Iminungkahi ni Marcy na magpahinga sila, at habang kumakain sila, isang madaldal na lalaki, na siya ring server, ang nagsabi sa kanila na ang asawa ng prinsesa ng apoy ay kailangang maging isang taong malakas. Ngunit ang problema ay nananatili na ang lahat ng mga lalaki sa bansa, kabilang ang kanyang sarili, ay mas mahusay na mga lalaki na hindi maaaring match sa kanya sa isang away. Kaya nagsimula siyang maghanap ng mga taong handang ligawan siya mula sa mga lahi sa buong mundo. Nang marinig ito, si Sato ay nagtataka kung siya ay isang tao na kaya niyang talunin, at sinabi sa kanya ni Alabaster na huwag isipin ito gamit ang kanyang kasalukuyang kasanayan sa espada. Tinanong ni Sato kung bakit siya nagsasanay sa kanila kung wala siyang pagkakataong talunin siya, at ipinaalala sa kanya ng matanda ang mga singsing sa kanyang kaliwang kamay, na ikinagulat niya. Tinanong niya kung makatarungan bang gumamit ng mahika, at ang madaldal na lalaking iyon ay sumagot na ang kapangyarihan ng mahika ay karaniwang mga kalamnan ng salamangkero at ito ay isang patas na bahagi ng kanyang lakas. Nagpatuloy si Alabaster sa pagsasabi na ang magic ng mga singsing ay may lakas sa ibang antas, at kung gagamitin niya ito ng maayos, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong manalo. Mamaya, pumunta si Sato para panoorin ang Fire Princess na nakikipaglaban sa isa pang kandidato, at mas nawalan siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili habang nakikita niya kung paano niya natalo ang lalaki sa isang welga. Mag-isa siyang nakaupo, iniisip ang kanyang kalunos-lunos na sitwasyon, at dumating si Himi para hikayatin siya sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang ulo sa ibaba lamang ng kanyang mga aset. Hindi nagtagal ay tinawag siya para sa pagsasanay sa mahika kasama si Alabaster, at pagkatapos tumungo siya sa spa para sa ilang scrub. Habang naghihintay siya ng kanyang turn, nakipag-usap siya kay Marcy, na nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang imperyo. Tinanong siya ni Sato kung sa palagay niya ay kaya niyang talunin si Granard, ang prinsesa ng apoy kung siya ang naging Ring King, at sumagot si Marcy na hindi siya sapat na malakas upang talunin siya sa isang personal na laban, na ikinagulat niya.
Isang random na babae ang lumapit sa kanila para tanungin kung gusto din ba nila ng scrub, at agad namang sumang-ayon si Sato sa pag-aakalang siya ay mapalad na makakakuha ng ilang serbisyo. Pero laking gulat niya nang hawakan siya ng isang lalaking katulad niya para i-scrub. Pagkatapos ng sapilitang scrub, nagpakita si Granard sa spa, na ikinagulat niya, at hinayla ang kanyang plot armor, na sinasabi sa kanya na pumunta at kuskusin siya. Agad na nabalisa si Sato at sinabi sa kanya na hindi pa niya nahawakan ang isang babae, ngunit sinabi niya sa kanya na kung hindi niya ito matatalo sa isang labanan, kahit papaano ay magagamit niya ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang mag-scrub, at habang ini-scrub niya siya, sinabi niya sa kanya na nasusuka siya sa pakikipaglaban sa maraming mahihinang lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na handa siyang suportahan siya dahil ito ang tungkulin ng isang ring princess, at nag-aalok na payagan siyang talunin siya upang makuha niya ang singsing at magkaroon ng walang limitasyong akses sa kanyang malaking plot armor na ikinagulat niya. Gayunpaman, sinabi ni Sato sa kanya na huwag siyang maliitin, dahil darating siya upang mapanalunan ito ng totoo, at sinabi niya sa kanya na subukan ang kanyang makakaya. Pagkatapos, kasunod nito, nagsimula siyang magsanay ng husto, at habang ginagawa ito, nagpa siyang sumuko sa pagsisikap na lumakas at sa halip ay piniling gamitin ang kapangyarihan ng mga singsing. Nagising siya sa kanyang kama kinabukasan, at nagulat siya na mas maganda ang pakiramdam niya kaysa noong nakaraang gabi. Biglang nagpakita si Nefrites mula sa ilalim ng takip ng kama, na ikinagulat niya, habang tinanong niya kung gaano na siya katagal doon, at sinabi niya sa kanya na nandoon na siya noon pa man. Nagtanong si Nefrites tungkol sa kanyang katawan, at sinabi sa kanya na ang kapangyarihan ng mga singsing ay kapaki-pakinabang din sa pagpapagaling ng kanyang nasugatan na katawan. Tinanong niya siya kung nagsumikap siya ng husto upang talunin si Granard, at sumagot siya ng oo, ngunit sinabi rin niya sa kanya na malamang na hindi siya mananalo sa kabila ng lahat ng ito. Gayunpaman, hinihikayat niya siya na maaari siyang manalo kung gagamitin niya ang kapangyarihan ng mga singsing. Idinagdag niya na walang sino man ang magtatanong sa paraan na ginamit niya upang makuha ang mga singsing, hanggat makuha niya ang prinsesa ng apoy na kilalanin siya bilang Ring King. Kailangan pa rin niyang makuha ang lahat ng singsing. Habang inaalalayan siya ng Ring Princess, sinabi rin niya sa kanya na naniniwala siyang dapat niyang gawin ang sa tingin niya ay pinakamahusay, at habang siya ay kumikilos ng ganoon sa lahat ng panahon, sinusubukan siyang tuksuhin, pinasalamatan lang siya ni Sato at tumayo para umalis, hindi bumigay kay Nefrites na nakakadismaya sa kanya. Kasunod nito, ipinagpatuloy ni Sato ang kanyang pagsasanay kasama si Marcy, at gumawa siya ng isang malakas na hakbang na ikinagulat ni Marcy, na pagkatapos ay pinuri siya para sa kanyang makabuluhang pagbuti. Nasa sabik si Sato at nagtanong kung may pagkakataon na ba siyang talunin si Granard, ngunit sinabi sa kanya ni Marcy na imposible pa rin iyon para sa kanya, dahil mahina pa rin siya at matatalo lang siya ng ilang segundo. Ipinaliwanag pa niya na ang kanyang kalaban ay hindi direktang lalapit sa kanya tulad ng dati, at kapag si Sato ay nakaka-adapt sa kanyang kalaban at nakuha ang hakbang na ginawa niya kanina ay sa wakas ay makakataman na siya ng suntok sa kanya. Sinabi sa kanya ni Marcy na mayroon siyang isa sa 1,000,000 pagkakataon na talunin si Granard, sa halip na wala gaya ng dati. Pagkatapos ay pinayuhan niya siya na gamitin ang magic ng singsing, at dapat itong gumana, ngunit mas gusto ni Sato na makita bilang isang alpha male kaysa sa isang mahinang lalaki na umaasa sa ilang malalakas na singsing. Samantala, si Himi, na pinagmamasdan sila mula sa malayo, ay biglang narinig ang ilang cute na pas ang babae na nag-uusap tungkol sa kung paanong ang prinsesa ay tila mahilig sa kanya, at inialay pa ang kanyang katawan sa kanya, na ikinagulat niya. Nang maglaon ay napagtanto niya na ang tinutukoy lamang ng mga babae ay si Granard na nagpapahintulot sa kanya na kuskusin siya. Gayunpaman, ikinatuwiran ni Himi na nangangahulugan ito na hinawakan ni Sato ang katawan ni Granard at nagsimulang isipin na sinunggaban niya ang kanyang asset na nagpapahiya rin sa kanya. Ngunit napagpasyahan niya na marahil ay dapat niyang ihinto ang pagsisikap na itago si Sato lahat sa kanyang sarili. Kinabukasan, muling hinamon ni Sato si Granard, at naghahanda silang lumaban kasama ang nasa sabik na madla na nagsasaya sa background. Ngunit hindi nasisiyahan si Himi, dahil ang pagkapanalo sa laban ay nangangahulugan na kailangan niyang ibahagi ang kanyang lalaki sa ibang babae na mas malaki ang as kaysa sa kanya. Samantala, ang isang natalo na nakasuot ng baluti ay lumayo sa arena, nakaramdam ng kakilakilabot dahil sa pagkawala ng kanyang pagkakataon na maging susunod na hari kung sinuwerte lang siya na manalo pero iba ang plano ng tadhana para sa kanya.
Bigla siyang nakakita ng isang nagbabala na itim na singsing, na nagpa-hypnotize sa kanya hanggang sa kinuha niya ito at naimpluwensyahan ito. Siya ay bumalik kaagad sa arena, at habang si Sato ay gumagawa pa rin ng isang pananalita sa halip na makipaglaban, ang kabalyero ay nagpakita at naglulunsad ng isang pag-atake sa kanya, na ikinagulat niya. Ngunit mabilis na tumalon si Granard upang harangan ang pag-atake. Ang kabalyero ay lumiwanag sa apoy at agad na nagpatawag ng mga halimaw sa abis na ikinagulat ng lahat. Habang ang isa sa mga halimaw ng apoy ay nagbabantang magpapakawala ng apoy mula sa bibig nito, biglang nagpakita ang isang babaeng pusa at ipinadala ito sa underworld na nagsasabing ang mga taong pusa ay naghahanda para sa araw na ito. Iniutos ni Granard na ihiwalay ang distritong ito sa iba upang walang pagtakas sa mga halimaw, at lahat ay nagsimulang lumikas sa arena. Ang mga babaeng pusa ay naghahanda upang labanan ang mga halimaw, at nakuha ng prinsesa ang kanyang espada, na tuwang-tuwa na makakahanap siya ng angkop na kalaban, hindi katulad ng mga talunan na palagi niyang nilalabanan. Sinusugod niya ang kabalyero at pinaulanan ng pag-atake, ngunit agad na natunaw ang kanyang espada sa pakikipag-ugnay, na ikinagulat niya. Nang makita ito, ipinangatuwiran ni Sato na kailangan niyang gumawa ng isang bagay tungkol sa apoy, kaya tinawag niya ang hangin gamit ang wind ring at nagpakawala ng isang pag-atake, ngunit ito ay tumalbog at itinapon siya sa dingding. Nagulat siya na hindi ito gumana, dahil akala niya ay mapapabuga niya ang apoy gamit ang hangin. Sinabihan siya ni Granard na ipaubaya ito sa kanya, ngunit tinanong niya ito kung ano ang sinusubukan niyang gawin, isinasaalang-alang na ang kanyang espada ay hindi man lang maabot ang kabalyero kanina. Gayunpaman, tumugon ang prinsesa na hindi siya susuko na parang duwag dahil ang mga taong pusa ay ang mga inapo ng mga mandirigma na lumaban kasama ang sinaunang ringking. Idinagdag niya na dapat silang lumaban sa tabi niya at panatilihin siyang ligtas kung siya ang tunay na ringking, gaano man kawalang magawa ang kanyang sarili, nakakahiya sa kanya. Sinabi ni Sato na hindi pa niya nagagamit ng husto ang magic ng singsing. Gayunpaman, iminumungkahi niya na maaari silang magkaroon ng pagkakataon na talunin ang kabalyero kung maaari niyang ailapit siya ng mas malapit hanggat maaari, at ganap na tumutok sa pagbuga ng kanyang apoy. Iniisip ni Granard na mapanganib ito, ngunit pinipilit ni Sato na patunayan na hindi siya isang mahina, walang magawang bida tulad ng iniisip nilang lahat. Bigla niyang tinawag ang kabalyero, inaakit siya gamit ang mga singsing na labis niyang hinahabol, at habang papalapit ang kabalyero upang salakayin siya, pinaandar niya ang mahika ng hangin na ganap na nagpataboy sa apoy, na nagpapahintulot kay Granard na maglunsad ng isang malupit na pag-atake. Pagkatapos, isinaaktibo ni Sato ang kanyang lightsaber at sumugod sa kabalyero upang maabot ang isang huling atake, na nagtanggal ng itim na singsing sa kanyang kamay, na ikinagulat ni Sato. Sinabi ni Granard kay Sato na minaliit niya siya, at sinabing ayos lang sa kanya na kilalanin siya bilang kanyang asawa, kahit na kulang pa ito sa lakas. Gayunpaman, hindi pinapayagan ni Sato ang kanyang sarili na kilalanin dahil sa awa, kaya tinanggihan niya ito at hinamon siya sa isa pang laban. Malapit nang magsimula ang laban, at mabilis siyang sinugod ni Granard na nagpapahirap sa kanya na basahin ang kanyang paggalaw. Iniisip ni Himi na si Sato ay walang isip dahil sa pagtanggi nitong tanggapin ang singsing noong pinili niyang ibigay sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Nefritas na magsaya sa kanya sa halip dahil naniniwala siyang lumalaban siya para sa kanya, na ikinagulat ni Marcy. Sinabihan ni Granard si Sato na gamitin ang kapangyarihan ng mga singsing, ngunit tumanggi siya, sinabi sa kanya na ang kapangyarihan ng singsing ay ang kapangyarihang hinihiram niya sa mga prinsesa, hindi ang kanyang lakas, at ang paggamit nito ay magpapahirap pa rin sa kanya sa harap ng kanyang minamahal. Kahit na manalo siya, sinabi niya na gusto niyang magmukhang cool para sa kanyang pinakamamahal na asawa, na ikinagulat ni Himi, na agad na nagpasaya sa kanya sa pamamagitan ng pag-anunsyo na hahayaan niya itong magkaroon ng sesyon bilang gantimpala kung manalo siya, na ikinagulat ng lahat. Ngunit ang ating bida ay nalulugod dito habang ipinapalagay niya ang kanyang pakikipaglaban. Bigla niyang nakita ang kanyang sarili sa ibang kaharian at narinig niya ang isang kakaibang boses na nagsasalita sa kanya, na agad niyang kinilala bilang isang boses mula sa isa sa mga singsing. Sinasabi sa kanya ng boses na babasahin nito ang susunod na pag-atake ni Granard para sa kanya at inutusan siyang tumuon lang sa boses nito, na magbibigay daan sa kanya na makakilos ng mas mabilis.
Sa isang sandali, sinubukan niyang tanggihan ang tulong, sa pag-aakalang gagamitin niya pa rin ang kapangyarihan ng prinsesa, ngunit ang boses ay nagsasabi sa kanya na ang kapangyarihan ay hindi mula sa kanila, at dapat niyang isipin ito bilang isang pagkakataon na nakuha niya para sa kanyang sarili. Agad niyang ibinalik ang kanyang paninindigan, at sinugod siya ni Granard. Mabilis siyang gumalaw at tumalon sa ere bago ito maproseso ni Sato, ngunit biglang sinabi sa kanya ng boses na nasa itaas siya. Kaya, mabilis siyang nakalapag ng isang malakas na atake habang siya ay nasa himpapawid na bumagsak sa kanya sa lupa. Nagulat si Granard, at habang iniisip niya kung ano ang nangyari, sinunggaban niya ito ng mapusok na kiss na ikinagulat niya. Ibinigay niya sa kanya ang singsing ng apoy, kinikilala siya bilang Ring King, ang unang nakatalo sa kanya. At habang nagtataka pa rin siya sa nangyayari, hiniling niya na ilagay niya ang kanyang asset sa kanya. Gayunpaman, tumanggi siya dahil isa siyang alpha male na sinasabi sa kanya na si Himi muna ang nararapat na makasubok ng kanyang asset. Nang maglaon ng gabing iyon, naghanda sina Sato at Himi na magkaroon ng sesyon, ngunit ang ating bida ay nakatulog bago niya magawa ang anumang bagay, napagod sa paggamit ng kapangyarihan ng singsing. Nagising siya kinabukasan, nagtataka kung kailan siya nakatulog, ngunit nagkunwari si Himi na parang inihain niya ang kanyang asset noong nakaraang gabi, na ikinagulat niya dahil hindi niya matandaan na ginawa niya iyon. Gayunpaman, biglang lumabas si Nephrites mula sa pagtatago at ibinunyag na wala silang ginawa. Ipinahayag niya na siya na ang susunod, at biglang sumulpat si Granard sa likod niya. Kasunod nito, nag-host si Granard ng isang piging upang ipagdiwang ang Ring King, at kalaunan, pinuri niya si Sato sa hindi pagsuko at pagpapakilala sa kanya, sa halip na sumuko sa kanya na parang duwag. Nagseselos at nolising si Himi, na ikinagulat ni Sato. Dinala niya siya sa silid, tinanong kung bakit niya ginawa iyon, at sinunggaban siya nito, sinabihan siyang patatagin siya. Sinabi ni Sato sa kanya na natutuwa siya nang i-cheer siya nito kanina, ngunit gusto niyang maghintay hanggang sa bumalik sila sa kanyang mundo bago siya magkaroon ng sesyon sa kanya, dahil ang mundong ito ay hindi normal sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Himi sa kanya na gusto pa rin niyang gantimpalaan siya dahil nagtrabaho ito ng husto dahil sa kanya, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na gagawin niya ang lahat ng gusto niya, na ikinagulat niya. Sinabi sa kanya ng ating bida na gusto niyang laruin ang kanyang mga asset, at habang sinisimulan niyang paglaruan ang mga obra maestra na ito, biglang isiniwalat ni Nephrites at Granard ang kanilang sarili na pinapanood nila ang mga ito, na ikinagulat nila. Sinabi sa kanila ni Granard na sila ay napakabagal at sa halip ay lumapit siya para sa isang mabilis na plot armor, ngunit si Nephrites at Himi ay nainas at tinamaan ang kanyang ulo, na pinipreserba ang kadalisayan ni Sato. Kasunod nito, silang lahat ay tumungo sa lupain ng tubig, at si Sato ay nalibang sa kasiglahan ng lungsod. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang wala na si Marcy sa kanila, at sinabi sa kanya ni Alabaster na nagpatuloy na siya, may iba pang negosyo na dapat asikasuhin, na nagpaalala kay Sato na tila gusto niya talagang pumunta sa lupain ng tubig. Habang iniisip niya ito, isang babae ang lumapit sa kanya na may dalang mga bulaklak at nagtanong kung siya ang Ring King, na sinagot niya ng oo. Siya ay nasa sabik at sinabi sa kanya na siya ay isang malaking tagahanga na nagpapasaya sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang mga bulaklak, at habang kinukuha niya ang mga ito mula sa kanya, bigla siyang nag-kiss sa kanya, at ang pang-apat na singsing ay agad na nagpakita sa kanyang daliri, na ikinagulat niya. Sinimulan niya siyang kutsain, sinabi na narinig na niya ang mga chismis na siya ay isang dakilang toluna na nagsisiksikan sa mga babae, na ikinagulat niya. Pagkatapos, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Zephyr, ang dalaga ng singsing ng tubig, at ipinahayag na ginawa lang niya itong asawa. Nagulat si Sato sa kung gaano siya kadesperada at tinanong si Alabaster kung pinapayagan pa ba ito, at kinumpirma ni Alabaster na ito nga. Pinahahalagahan siya ni Alabaster para sa kanyang mabilis na pakikipagtulungan, at nang makita ang natitirang mga ring princess, tumalikod si Zephyr, sinabihan silang gawin ang gusto nila, dahil nagdududa siya na magkakaroon pa rin sila ng anumang malalim na koneksyon. Sinabi niya kay Sato na dahil asawa na niya siya ngayon, siya ang hari ng lupain ng tubig at sinabi na may tungkulin siyang pamahalaan ang lupain ng mapayapa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sundan siya upang gamitin ang kanyang kapangyarihan, na ikinagulat niya at nagudyok sa kanya na tanungin siya kung ano ang nangyayari. Siya ay tumugon na kung walang gagawin, ang kanyang bansa ay mapapahamak na nakakagulat sa kanya.
Isang sundalo na mukhang pagod sa kanyang trabaho ang nagpakita at hiniling kay Zephyr na bumalik sa palasyo, ngunit mabilis niyang niyakap si Sato at ipinahayag na ito na ngayon ang kanyang asawa, nakakakasal lang niya. Pagkatapos ay sinabihan silang lahat ng sundalo na pumunta din sa palasyo. Sa kanilang daan nag-uusap sila kung saan napagtanto ni Sato na ito na yon ni Marcy. Sinabi sa kanya ni Zephyr na ang Hezes Empire, ang kaharian ni Marcy, ay ang pinakamalaking bansa ng sangkatauhan, na patuloy na lumalaki sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa maraming iba pang mga bansa. Nang marinig ito, nagulat si Sato nang matuklasan na ang bigong sundalo na nakita nila kanina ay ang unang prinsipe ng Hezes, si Slaughter, ang nakatatandang kapatid ni Marcy. Sinabi sa kanya ni Alabaster na ginagawang realidad ni Slaughter ang mga utos ng emperador, dahil napatunayan niyang kaya niyang sakupin ang maraming iba pang mga bansa habang pinipigilan ang mga ring nations. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sato kung ang imperyo ay isang masamang bansa, at sinusuportahan ni Zephyr ang pag-aangkin, na nagsasabi na sila ay nangingibabaw at ginagamit lamang ang kanilang proteksyon laban sa Abyss Monsters bilang isang takip. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Granard na ang imperyo ay may pananagutan sa pagsasama-sama ng mga tao upang tutulan ang pagkabuhay na mag-uli ng Abyss King. Humanga si Sato sa kung gaano siya madaming alam, ngunit tumugon si Zephyr ng may galit na tinawag siyang hamak na hayop na nagpapanggap na matalino, na iniinis siya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa palasyo, at sa pagbaba mula sa kalisya, nakarinig sila ng kakaibang tunog, na agad na kinilala ni Zephyr bilang isang pag-atake ng halimaw, na nagsasabing tama na naman ang hula ng Oracle. Biglang nagpakita ang isang halimaw, na ikinagulat nila, at agad nitong inilunsad ang mga galamay nito kay Sato. Ngunit sinabihan niya itong umatras sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng napakalaking inferno gamit ang singsing ng apoy. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang liwanag na singsing, na nagpapalakas sa kanyang espada, na ginagamit niya upang tapusin ang kakilakilabot na halimaw. Nagulat si Zephyr nang makita ang kapangyarihan ng mga singsing na nakadisplay, at nang makita ang lahat ng nangyari, napagtanto ni Slaughter na ang mga alamat sa paligid ng mga singsing ay hindi lamang mga fairy tale kung tutuusin. Kasunod nito, dinala ni Zephyr si Sato sa kanyang ama upang ipakilala siya bilang Ring King at ideklara siyang kanyang asawa, na sumasalungat sa mga unang plano ng kanyang ama na pigilan siya sa pagbibigay sa Ring King ng singsing na tubig. Sinabihan siya ni Slaughter na huminto sa pag-arte na parang tulalit dahil papalapit na ang hukbo ng mga halimaw. Ang ama ni Zephyr ay biglang sumigaw na parang talunan, na sinasabing ibinigay ng kanyang anak na babae ang singsing sa Ring King, tulad ng hinulaang gagawin ng Oracle, na nangangahulugan na ang mas malaking sakuna ay malapit nang mangyari sa bansa. Nagpatuloy siya sa pag-arte na parang paslit na wala ang kanyang mga laruan at sinabing hindi dapat pumunta ang Ring King sa kanilang bansa, kaya mabilis siyang inilayo ng Oracle bago niya mabasa ang kanyang pantalon. Tinanong ni Sato si Zephyr kung ang kaina-hinalang babae ay ang kanyang ina, na iniinis siya. Sinabi niya sa kanya na siya ang oracle ng palasyo, na lubos na pinagkatiwalaan ng kanyang ama hanggang sa naging wala siyang isip sa ngayon, hindi tulad ng matalinong hari na kilala nila noon. Pagkalipas ng ilang sandali, habang naglalakad sila sa loob ng palasyo, patungo sa kung sino ang nakakaalam kung saan, isang babaeng ang sumalubong sa kanila, pakiramdam na pinagtaksilan na sinalungat ni Zephyr ang kanilang panunumpa kung sino ang tutupad ng tungkulin ng Ring Princess. Humingi ng tawad si Zephyr at pagkatapos ay ipinakilala siya bilang si Zephyr, ang kanyang kambal na kapatid, na ikinagulat ni Sato. Gayunpaman, agad na sinaway ni Zephyr para sa pagpapakasal sa isang kasuklam-suklam na lalaki, sinabing maaari siyang pumili ng isang mas kaakit-akit na lalaki, na nakakasira sa kumpiyansa ni Sato. Sinabi ni Granard na natalo siya ni Sato kahit na maaaring hindi siya maaasahan bilang isang mandirigma, na lalong sumisira sa kanyang pagpapahalaga. Isinagawa ni Nefrites ang huling pinsala sa pamamagitan ng pagsasabing hindi siya makapagkomento sa kanyang hitsura, dahil siya ay isang elf na hindi talaga nakakaintindi ng mga estetika ng tao. Sinabi ni Zephyr sa kanyang kapatid na hindi na niya kailangang pakasalan ang Ring King, kaya hindi siya dapat mag-alala tungkol sa hitsura nito. Gayunpaman, humakbang pasulong si Marcy at tinawag si Zephyr at sinabi sa kanya na kahit mukhang katawa-tawa siya, pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi niya nakakalimutan ang pangakong binitiwan nito sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanya na ayaw niyang marinig ang boses nito at umalis kaagad.
Sinabi sa kanya ni Zephyr na karapat-dapat siyang bigyan ng parangal para sa pagiging isang walang silbing tao, na nagparamdam sa kanya ng kaayla-hilakbot, ngunit mabilis niyang sinundan si Zephyr. Nagulat si Sato sa nangyari, napagtanto na ito ang dahilan kung bakit gustong pumunta ni Marcy sa lupain ng tubig, at sinabi sa kanya ni Zephyr na sinumpaan nila ni Zephyr ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang kwento sa likod ng kanilang relasyon. Noong unang panahon, ang imperyo ng Hezes ay hindi nasiyahan sa kanilang mga teritoryo ng tao, kaya sinalakay nila ang lupain ng tubig. Ngunit nang mapagtanto nila na hindi nila kayang talunin ang lupain ng tubig, bumaling sila sa diplomasya, at si Marcy ay ipinadala upang manirahan kasama nila. Hindi nagtagal ay naging malapit na sina Marcy at Zephyr, at kahit na si Marcy ang naatasang magsagawa ng lihim na misyon na sirain ang lupain, hindi niya ito natupad dahil sa pagmamahal niya kay Zephyr. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ng imperyo si Marcy na bumalik dahil hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin, at nang bumalik siya, nangako siyang babalik para kay Zephyr. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpadala siya ng liham kay Zephyr na nagsasabi sa kanya na siya ay magiging ring king sa utos ng emperador, at kasama nito, sa wakas ay makakalapit na siya para sa kanya. Gayunpaman, tinalikuran ni Marcy ang papel ng ring king na parang duwag at ipinagkatiwala ang mga singsing sa isang estranghero na nagpakita mula sa ibang mundo. Bumalik sa kasalukuyan, naabutan ni Marcy si Zephyr at sinabi sa kanya ang kanyang damdamin para sa kanya, na nagbago ng kaunti, at tinanong niya ito kung bakit hindi siya naging ring king. Malungkot niyang sinagot na ito ay dahil sa pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Pagkarinig nito, sinabi ni Zephyr sa kanya na hindi na niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito at lumayo, naiwan siyang nakaluhod. Bumalik sa kwento, hindi nagtagal pagkatapos na iwanan ni Marcy ang papel ng ring king, nagpakita ang masamang oracle. Noong una ay hindi sila naniwala sa kanya, ngunit nanatili lamang iyon hanggang sa magsimulang magkatotoo ang kanyang mga hula. Ang mga hula ng oracle ay napatunayang nakakatulong sa pagtataboy ng mga halimaw, kaya inilagay siya ng hari sa kanyang tabi hanggang sa siya ay naging anino ng kanyang sarili. Tinanong ni Sato si Zephyr kung sa palagay niya ay ipinadala ng imperyo ang oracle, at sumagot siya na naniniwala siyang may ilang koneksyon doon, kaya kailangan niyang hulihin siya sa kanyang mga aksyon. Samantala, ang oracle, na asor na notakan siya ni Zephyr, ay nag-utos sa ilang mga assassin na pumunta at kunin ang ring king at ang mga singsing mula sa kanya. Sa hating gabi, hinanap siya ng mga assassin sa kanyang lodge at nakita siya, na nabubuhay sa pangarap ng bawat lalaki. Ngunit agad nilang napansin na nawawala ang babaeng pusa. Bigla siyang sumulpot sa likuran nila at ipinakita sa kanila na hindi sila sapat na sanay para sa kanilang mga trabaho, habang pinabagsak niya ang kanilang mga katawan na nakahandusay sa lupa. Nagulat siya nang makitang mga tao sila, ngunit bago siya makakilos, pinasabog ng isa sa mga assassin ang isang gas bomb na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Nagtataka si Granard kung sila ba talaga ang mga lingkod ng emperador. Kinabukasan, tumungo si Sato at ang kanyang team sa sunbathing area. Sinubukan ng isang assassin na maglunsad ng palaso sa kanya, ngunit pinigilan ito ni Alabaster gamit ang kanyang mahika. Mamaya, sa beach, sina Nephrites at Himi ay nagsasaya sa tubig, habang si Sato ay nagre-relax kasama si Granard sa lounge chair. Si Granard ay nagsimulang kumilos ng kakaiba, sinusubukang tuksuhin siya sa kanyang pagsasayaw, ngunit sinabi niya sa kanya na may order kung paano niya gustong magkaroon ng sesyon sa mga ito. Nakita sila ni Himi mula sa malayo at mabilis na dumating upang ipahayag na mauuna siya. Samantala, sinabi sa kanya ni Nephrites na wala siyang pakialam kung siya ang una or ang huli basta't may bahagi siya sa kanyang sesyon. Gayunpaman, tinawag sila ni Zephyr na mga tulali dahil sa pag-arte na napaka-immature, at iminumungkahi nilang makipagkompetensya sila tulad ng mga matatanda upang malaman kung sino ang mauuna sa pamamagitan ng pagsali sa isang paligsahan sa paglangoy, ngunit hindi sumasang-ayon si Granard dahil natatakot siya sa tubig. Habang ang ibang mga babae ay patuloy na kumikilos na parang mga walang isip, sinabi ni Zephyr kay Sato na manatiling pagod habang nagpapanggap na pinapabayaan ang kanyang pagbabantay ng ganito, dahil hindi pa susuko ang oracle. Pagkatapos, nakipagkita ni Sato kay Marcy at tinanong siya kung bakit niya pinahintulutan siyang angkinin ang papel ng ring king kung nagkaroon siya ng pagkakataong pakasalan si Zephyr. Sumagot si Marcy na napakabigat ng pasanin para sa kanya. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Sato, sinabing ang pagpapakasal kay Zephyr ay sapat na dahilan para gawin ito,
at sinabi sa kanya ni Marcy na nakita niya kung gaano kasaya ang nadama ni Sephira na muling makasama ang tunay na mahal niya, kaya hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sariling ambisyon na hadlangan ng kanyang kaligayahan, na nakakagulat kay Sato. Kalaunan ng gabing iyon, nakipagkita si Marcy sa kanyang nakatatandang kapatid upang sabihin sa kanya na muling isaalang-alang ang kanyang masasamang intensyon laban sa lupain ng tubig, ngunit pinuri siya ni Slaughter sa pagkakaroon ng tiwala ng Ring King at sinabi sa kanya na ipagpatuloy ang pag-uulat ng kanyang mga aksyon sa imperyo gaya ng dati niyang ginagawa. Si Marcy ay malungkot, at sa kanyang pagbabalik mula sa pakikipagkita sa kanyang kapatid, nagpakita ang Oracle at inutusan siyang nakawin ang mga singsing. Sinabi niya sa kanya na pinahintulutan siya ng emperador na makuha ang tiwala ng Ring King dahil hinihintay niya ang sandaling ito. Sinabi pa niya na isang hukbo ng mga halimaw ang aatake sa lupain ng tubig sa loob ng 3 araw, at inutusan niya itong gamitin ang labanan na ito bilang takip para tapusin ang Ring King, na ikinagulat ni Marcy. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali upang makuha niya ang kapatawaran ng kanyang ama, at makuha ang prinsesang mahal niya, na ikinagulat niya. Nagtataka si Marcy kung sino talaga siya at nagtanong kung siya ay isang Imperial spy, ngunit sumagot siya na siya ay isa lamang Oracle. Gayunpaman, idinagdag niya na ang kanyang mga hula ay palaging nagkakatoto. Sinabi pa niya na ang Ring King ay isang elemento mula sa labas ng mundo na hindi nababagay sa mundong ito, at sinasabi sa kanya na dapat na siya ang Ring King sa halip dahil siya ang orihinal na may mga katangiang gagampanan ang papel. Si Marcy ay nabalisa sa kanyang mga salita, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala maliban sa plano niyang ipagkanulo muli ang kagustuhan ng emperador na tinatakot siya. Pagkatapos ay naglabas siya ng espada, isang sinaunang bagay na maaring pilipitin at baluktutin ang daloy ng mahika, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na kahit na wala siyang sariling kapangyarihan, gamit ang espadang ito, hindi siya matatalo ng Ring King. Kinuha ni Marcy ang espada mula sa kanya, at habang siya ay umalis, sinabi niya sa kanya na siya ay sabik na maghihintay sa kanyang pagbabalik sa imperyo na may mga singsing. Si Marcy ay nananatili sa labas buong gabi hanggang umaga, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Saka naalala niya noong nadismaya ang kanyang ama sa kanya dahil hindi niya magawa ang simpleng misyon na ibinigay sa kanya. Sinabi sa kanya ng emperador na binigyan siya ng kanyang mga ministro ng angkop na pangalan, ang kabiguan, at sinabi sa kanya na patunayan ang kanyang halaga upang mabawi muli ang kanyang halaga. Habang iniisip ito ni Marcy, bigla siyang nakakita ng isang anghel na naliligo sa labas na ang kanyang plot armor ay nakalantad, kaya namangha siya sa gawaing ito ng sining. Ngunit nang makita siya ni Sephira, nahihiya siya dahil nakita ito at agad na tumakbo, na ikinagulat niya. Nangangatuwiran si Marcy na nawala na talaga sa kanya ang lahat, at habang iniisip niya kung ano ang gagawin, hawak pa rin ang espadang ibinigay sa kanya ng Oracle, biglang kuminang ang isang hiyas sa espada, na nagpa-hypnotize sa kanya kaagad. Biglang tumigas ang kanyang puso, at nagpasya siyang gawin ang sinabi sa kanya ng Oracle dahil ito na lang ang natitira sa kanya. Pagkalipas ng 2 araw, sa Palace Hall, inilatag ni Slaughter ang plano upang labanan ang paparating na mga halimaw, at sinabi niya kay Sato na hindi pa nila siya kakailanganin, dahil ang kapangyarihang hawak niya ay makakagambala sa koordinasyon ng buong hukbo. Idinagdag niya na ang mga taong tulad niya ay umiiral kapag ang pinakamasamang bagay ay nangyayari. Pagkatapos, habang naghihintay si Sato sa labas, pakiramdam na walang silbi dahil hindi pa kailangan ang role niya, lumapit si Himi para ikis siya kaso bigla niyang nalaman na kailangan niyang lumaban, na ikinahihiya niya. Nang makita ito, agad din siyang kinis ni Granard para bigyan siya ng kapangyarihan, na ikinagulat ni Himi. Ngunit sinabi ni Granard na hindi ito dapat mag-abala sa kanya, dahil asawa rin niya ito. Interesado si Nefrites na bigyan din siya ng kapangyarihan. Gayunpaman, habang ang iba ay nagbibigay sa kanya ng isang maayos na kiss, ang walang kaalam-alam na babae ay nagbibigay lamang sa kanya ng isang kiss sa pisngi, na nagpapaselos pa rin kay Himi. Samantala, naiinis si Sephir sa kanilang hindi wasto na pagpapakita, ngunit sinabi sa kanya ni Alabaster na ang kanilang mga bond sa Ring King ay ang kanyang kapangyarihan, kaya't isang bagay na gusto nilang ibigay sa kanya ang kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, si Marcy ay malapit nang sumabog habang siya ay umuusok sa galit, iniisip kung paano talunin ang Ring King. Sa kabilang panig ng bansa, ang mga sundalo ay nakikipaglaban sa mga sumasalakay na halimaw, habang si Slaughter ay nangangasiwa mula sa malayo.
At habang ang lahat ay tila nangyayari ayon sa plano, isang kabalyero ang biglang dumating upang iulat ang hitsura ng isang higanteng halimaw sa labas ng inaasahang lugar ng labanan. Kung walang magawa, dadaan ito patungo sa palasyo. Iminumungkahi ng ibang kabalyero na maghiwalay sila ng isang squad at ipadala ito sa palasyo ng sabay-sabay, ngunit tinanggihan ito ni Slaughter at sinabi sa kanila na magiging maayos ang palasyo. Samantala, sa palasyo, biglang nagpakita ang higanteng halimaw, at agad na tumakbo ang mga babae sa palasyo, naiwan sina Sato, Alabaster, at Marcy upang labanan ito. Gayunpaman, habang naghahanda si Sato na labanan ang halimaw, hinugot ni Marcy ang kanyang espada at sinusugod ito, ngunit mabilis na ipinaalam ito sa kanya ni Alabaster, na nagligtas sa kanya. Nagulat si Sato, nagtataka kung ano ba talaga ang mali sa kanya, ngunit naghanda si Marcy na umatake muli. Ang halimaw ay umuungal upang ipakita sa kanila na naroon pa rin ito, at sinabi ni Alabaster kay Sato na magsagawa ng isang mabilis na sesyon ng pakikipag-ayos para kay Marcy habang pinipigilan niya ang halimaw. Tinanong ni Sato si Marcy kung ano ang nangyayari, at sumagot siya na kailangan niyang tapusin siya upang maibigay niya ang mga singsing sa imperyo, dahil ito ang kanyang tungkulin bilang Imperial Prince at ang tanging landas na natitira para sa kanya. Muli siyang sinusugod ni Marcy, ngunit hinaharangan lamang ni Sato ang kanyang mga pag-atake ng hindi lumalaban, sinusubukang paalisin siya sa kalokohang gawaing ito. Sinabi sa kanya ni Alabaster na si Marcy ay wala sa kanyang tamang pag-iisip at kontrolado ng isang bagay sa anumang paraan. Kaya iniisip ni Sato kung maaayos ba siya sa pag-spray ng holy water sa kanya, pero walang isip ang tawag sa kanya ng matanda. Sinabi ni Sato na ang kanyang ina ay isang walang isip din, dahil ang kanyang sarili ay palaging nag-iisip ng isang problema na walang praktikal na solusyon. Nangangatuwiran siya na ang kanyang kakayahan sa espada ay hindi tugma para kay Marcy, at nagpa siya na gamitin ang kapangyarihan ng mga singsing. Ngunit habang sinusubukan niyang i-activate ang magic gamit ang singsing, pinatalbog ito ni Marcy gamit ang kanyang espada, na ikinagulat niya. Habang iniisip niya kung ano ang nangyari, bigla niyang narinig ang boses ng singsing, na nagsasabi sa kanya na si Marcy ay gumagamit ng espada na nagtataboy ng mahika. Gayunpaman, sinasabi nito sa kanya na huwag mag-alinlangan at dapat niyang puspusan siya ng kapangyarihan ng kanyang mga singsing, na tatapusin siya ng hindi nag-iiwan ng bakas. Nabigla si Sato sa tugon na ito at tumugon na hindi niya magagawa iyon, kaya ang boses ay sarkastiko na nagtanong sa kanya kung hindi niya iniisip na ihatid siya ni Marcy sa underworld. Sinabihan ni Sato ang boses na tumahimik at nag-iisip kung ano ang gagawin. Nangangatuwiran siya na hindi siya tugma para kay Marcy at nagtataka kung bakit hindi pa rin siya nasaktan, at pagkatapos ay bigla niyang napagtanto na si Marcy ay nasa kanyang sarili parent, dahil tumanggi siyang gawin ang lahat sa kanya. Samantala, sa loob ng palasyo, narinig ng Ring Princess na kinakalaban ni Marcy si Sato, sinusubukang kunin ang mga singsing mula sa kanya, kaya mabilis silang tumakbo palabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Muling sinusugod ni Marcy si Sato, at sa halip na ipagtanggol ni Sato ang kanyang sarili, hindi niya ginawa, pinayagan si Marcy na magwelga, na bahagyang nagpanakit sa kanya. Kinumpirma ni Sato na nagpipigil si Marcy at sinabihan siyang mabait talaga siyang tao, nakakagulat sa kanya. Agad na naging matino si Marcy at sinabihan si Sato na putulin siya dahil napatunayang siya ang pinakawalang silbing tao sa mundong ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Sato na gusto niya siya bilang siya, iyon ang dahilan kung bakit siya ay buhay pa sa kanilang pakikipagsapalaran, na ikinagulat niya. Sinabi pa sa kanya ni Sato na kailangan niya siya, iniabot ang kanyang kamay patungo sa kanya, at pagkatapos ay tinanong siya, ano ang mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagliligtas sa mundo bilang bahagi ng partido ng Ring King. Iniwan siyang tulale. Biglang narinig ni Sato ang tinig ng mga singsing, na nagsasabi sa kanya na sirain ang hiyas sa espada ni Marcy, at agad niya itong ginawa, pinalaya si Marcy mula sa impluensya nito. Nang makita ito, nagalit ang Oracle at nagpatawag ng mas malaking halimaw, na agad na sumusubok na hulihin si Himi. Ngunit pinutol ni Granard ang binti nito. Gayunpaman, matagumpay nitong nakuha si Sephiroth na ikinagulat ni Marcy. Sinabihan siya ng Oracle na pumili sa pagitan ng buhay ni Sephiroth at ibigay ang mga singsing. Si Marcy, na nagpas siyang mamuhay sa kanyang mga kondisyon ngayon, ay biglang lumuhad at nag-propose kay Sephiroth, na ikinagulat ng lahat, kabilang ang Oracle, na nagtataka kung ano ang napunta sa kanyang isip.
Habang siya ay na-distract, mabilis na pinutol ni Sato ang galamay ng halimaw na nakahawak kay Sephira, at pinakawalan siya sa mga bisig ni Marcy. Nang makita ito, ang Oracle ay nagalit ng husto at higit na binago ang halimaw sa isang kakilekilabot at mapanganib na ikinagulat nila. Gayunpaman, nagpakita si Sephir sa sandaling iyon at binigyan si Sato ng sariling kiss bago hinawakan ang kamay nito at itinuro ang langit na agad na inactivate ang kapangyarihan ng Ring of Water. Si Sephir ay naging isang dragon folk at kinain ng Abyss Monster, nakakagulat kay Sato na may isip lamang ang katotohanan na siya ay lehitimong nagpakasal sa isang hayop. Gayunpaman, napagtatanto na siya ay natalo, ang Oracle ay agad na naglaho, at ang dragon folk ay muling nagbago bilang Sephir. Pagkatapos, bumalik sila sa palasyo, at laking gulat ni Sato nang makita ang hari na ngayon ay mala Derek Ramsey, hindi tulad ng kung gaano katanda ang hitsura niya. Ibinunyag niya na ang kanyang isip ay naimpluwensyahan ng Oracle, isang Abyss King Knight, at pagkatapos ay pinuri silang lahat sa pagligtas sa kanyang lupain habang siya ay wala. Matapos makita ang Oracle, binati niya si Sephir sa pagiging mabuting asawa, ngunit tumugon siya na tila madilim pa rin ang mga mata ng kanyang ama, dahil si Sato ay isang walang silbing talunan na may kapangyarihang mahika. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpakita si Marcy kasama si Sephira at sinabihan ang hari na ibigay sa kanya ang kamay ng kanyang anak na babae, na agad niyang ipinagkaloob, na nagpapainggit kay Himi, dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng isang lalaki na manindagan para sa kanya ng ganoon. Malapit nang maghanda si Slaughter na umalis upang bumalik sa imperyo, na sinasabi na kung isasaalang-alang ang relasyon ng Oracle sa mga halimaw sa imperyo, maraming nangyayari sa kanyang likuran. Pagkatapos ay nanunumpa si Marcy na babalik kapag kaya niya. 2 araw bago umalis, pabalik sa Imperial Capital, nakilala ng Oracle ang Emperor, na nag-akuse sa kanya ng hindi pag-agaw sa lupain ng tubig gaya ng ipinangako. Sumang-ayon siya at pagkatapos ay iminumungkahi ang kanilang mga kapangyarihan ng magkasama upang makakuha ng higit pang mga bansa. Lumapit ito sa kanya at sinubukang i-hypnotize siya, ngunit mabilis itong tumugon sa isang pag-atake sa kanyang tiyan. Siya ay bumagsak sa lupa na sugatan, at sinabi niya sa kanya na hindi niya siya kailangan dahil wala siyang silbi. Sa una lang siyang nakipagtulungan sa kanya dahil magkatugma ang kanilang mga interes na ikinagulat niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang mundong ito ay pag-aari na ngayon ng tao at hindi na sa mga Diyos, at lilipulin niya ang sinumang makikialam, maging ang Abyss King or maging ang Ring King.